Taong 2000 sa isang munting baryo sa kanayunan ng Taiwan. Isinilang si Li Wei sa isang pamilyang salat sa yaman, ngunit sagana sa pagmamahal. Ang kanyang ama ay isang magsasaka na nagbubungkal ng lupa araw-araw upang magtanim ng gulay at palay. Samantalang ang ina naman niya ay naglalako ng ani ng bukid sa palengke tuwing madaling araw. Sa murang edad pa lang, nasaksihan na ni Li Wei ang pawis at hirap ng kanyang mga magulang. Tuwing babalik sila ng ama niya mula sa bukid na nakabilad sa araw, o kaya'y magtatakip silim na sa palengke habang nagliligpit ng paninda ang kanyang ina. Nararamdaman niya ang pagod, ngunit nakikita rin niya ang mga ngiti sa kanilang labi dahil sama-sama silang kumakayod para sa pamilya. Bata pa lamang si Li Wei ay natuto na siyang tumulong sa mga magulang niya. Bago pa man sumikat ang araw, ay gising na siya upang asikasuhin ang mga gulay na ititinda ng ina sa palengke. Siya ang tagabuhat ng mga kaing ng gulay papunta sa lumang truck na kanilang sinasakyan. Pagdating sa palengke, masigla niyang inaayos ang mga paninda at buong giliw na sumisigaw ng "Preskong gulay po kayo dyan" upang tawagin ang mga mamimili. Sa bawat tawad at bawat ngiting ibinabato niya sa parokyano, unti-unti niyang natutunan ang takbo ng negosyo, ang pakikipag-usap sa tao, ang tamang pagpepresyo, at ang paghaharap sa mga hamon ng araw-araw na pagtitinda. Hindi naging madali ang buhay sa palengke. Madalas ay kumakaripas sila ng takbo tuwing uulan ng malakas upang sagipin ang paninda. At minsan ay lugi pa kung kaunti ang benta. Ngunit hindi iyon naging hadlang kay Li Wei upang mangarap. Sa kabila ng hirap, nabuo sa puso ni Li Wei ang isang matatag na pangarap. Ang makaahon sa kahirapan at mabigyan ng maaliwalas na buhay ang kanyang pamilya. Tuwing nakikita niya ang kalyo sa palad ng kanyang ama at ang mga gulong mata ng kanyang ina tuwing hating gabi sa pag-aayos ng paninda, pinapangako niya sa sariling balang araw ay hindi na nila kailangang magbanat ng buto ng ganoon. Nangarap siyang magtayo ng sarili nilang tindahan o kahit maliit na grocery upang hindi na sila kailangang maglako sa lansangan. Habang lumilipas ang mga taon at nagbibinata si Li Wei, lalo pa niyang pinagbuti ang pag-aaral sa umaga at pagtatrabaho sa palengke pagsapit ng hapon. Kahit kapos sa pera, pumapasok siya sa paaralan na bitbit ang determinasyon. Naging paborito siya ng kanyang mga guro dahil sa kasipagan at galing sa matematika. Kapag may pagkakataon, sinusulat niya sa kwaderno ang mga ideya kung paano palalaguin ang munting negosyo ng kanyang mga magulang at pinag-aaralan kung paano tumatakbo ang malalaking tindahan sa lungsod. Kapag walang masyadong customer sa palengke, nagmamasid siya sa paligid. Paano magbenta ang iba, alin ang mabili sa mga tao, at paano nakikitungo ang mayayamang negosyante sa kanilang mga tauhan. Hindi alam ng marami. May sikretong iniingatan si Li Wei. Sa edad na 20, dahil sa kanyang kasipagan at abilidad, nakapag-ipon siya at nakipagsosyo sa isang kaibigang negosyante upang makapagtayo ng kauna-unahang maliit na grocery store sa Karatig Bayan. Mula doon ay sinimulan niyang palaguin pa ang negosyo. Ang maliit na grocery ay napalago nila at naging isang lumalagong chain ng supermarket na unti-unting nakikilala sa buong rehiyon. Bawat kinita ay muling ipinuhuna ni Li Wei sa pagbubukas ng panibagong tindahan sa iba't ibang lugar sa Taiwan. Hanggang sa umabot ito ng ilang sangay, palihim na lumalaki sa ilalim ng pangalang hindi agad maiuugnay sa kanya. Siya ang totoong may-ari ng mga tindahang ito, ngunit mas pinili niyang huwag ipagsabi kanino man ang tungkol dito, kahit sa mga kaibigan at kapitbahay nila. Para kay Li Wei, mahalaga ang manatiling payak at mababa ang loob. Nais niyang matuto pa sa tunay na kalakaran ng negosyo at naniniwala siyang magagawa lamang iyon kung mananatili siyang nakikihalubilo sa pangkaraniwang tao. Kaya naman kahit isa na siyang negosyante, makikita pa rin si Li Wei araw-araw sa palengke na nagtitinda ng gulay kasama ang kanyang ina. Suot ang lumang kupas na kamiseta
at sandalyas na medyo sira. Hindi mo aakalain na ang binatang ito na nakikipagbuno sa pagpili ng magandang talong at sariwang repolyo ay isa na palang matagumpay na negosyante. Minsan, habang nagbibilang siya ng benta sa lumang notebook, napapangiti siya ng lihim dahil alam niyang isang araw, ang mga pinagpaguran niya ay magbubunga ng mas maginhawang buhay para sa kanyang pamilya. Ngunit sa ngayon, pinipili muna niyang manahimik at patuloy na magsikap ng walang anumang pagpapasikat. Ito ang simula ng kwento ni Liwei, isang binatang lumaki sa hirap, may pusong mapagpakumbaba at pangarap na singtibay ng bundok. Isang umaga sa palengke, habang abala si Liwei sa pagtitinda, napansin niya ang isang dalagang patingin-tingin sa mga paninda. Si Maylin ang pangalan ng dalaga, anak ng isang kilalang pamilyang negosyante sa lungsod. Sa unang tingin pa lang, nahuli ni Liwei ang kakaibang kinang sa mga mata ni Maylin. Bagaman halatang marangya ang kanyang suot at kilos, may bahid ng kabaitan at pagkamapagkumbaba sa kanyang mukha. Hindi tulad ng iba pang mayayamang nakita ni Liwei na napapadaan sa palengke. Walang halong pagmamataas ang kilos ni Maylin. Sa halip, tila curious at masigla pa nga itong nakikipagtawaran sa tindera ng prutas. Bahagyang nakangiti habang nakikipag-usap. Habang tinitingnan ni Maylin ang mga sariwang gulay sa pwesto ni Liwei, biglang may sumigaw sa di kalayuan. Isang mandurukot ang mabilis na humablot sa mamahaling pitaka mula sa bag ni Maylin at kumaripas ng takbo. Nagulat si Maylin at napasigaw, "Sandali! Magnanakaw!" Nagkagulo ang mga tao sa palengke at marami ang nabigla, hindi alam ang gagawin. Sa isang iglap, mabilis na tumalima si Liwei. Iniwan niya ang kanyang pwesto at buong bilis na hinabol ang snatcher sa makipot na iskinita sa gilid ng palengke. Sanay si Liwei sa ganitong sitwasyon dahil ilang beses na ring may nagtangkang magnakaw sa palengke at lagi siyang alerto. Sa tulong ng kanyang bilis at liksi, naabutan niya ang lalaki, kinapitan sa braso at maagap na nabawi ang pitaka ni Maylin. Kumawala ang snatcher at tumakbo palayo, ngunit ang mahalaga ay naibalik ni Liwei ang gamit ng dalaga. Hingal na bumalik si Liwei sa kinaroroonan ni Maylin. Halata ang pag-aalala sa mukha ng dalaga habang papalapit si Liwei na may iniabot na pulang pitaka. "Ito po ang sa inyo, miss," mahinahong sabi ni Liwei habang inaabot ang pitaka. Nagtama ang kanilang mga mata, bakas ang pasasalamat at paghanga sa muka ni Maylin, samantalang si Liwei naman ay nakangiti, medyo nahihiya pa. "Maraming salamat," wika ni Maylin ng may lubos na pasasalamat. "Kung hindi dahil sa iyo, nawala na sana ito." Napangiti si Liwei at bahagyang kumamot sa ulo. "Wala iyon, miss. Ayos lang po kayo?" tanong niya. Tinitiyak kung nasaktan ba ang dalaga. Umiling si Maylin, "Ayos lang ako. Salamat talaga. Napakabilis mo. Isa kang bayani." Biro niya na may ngiti. Sa pagkakataong iyon, nagsimula ang unang liwanag ng pag-ibig sa pagitan nila. Matapos ang insidenteng iyon, hindi kaagad umalis si Maylin sa palengke. Sa halip, nakipagkwentuhan pa siya kay Liwei bilang pasasalamat. "Ako nga pala si Maylin," pakilala niya, sabay abot ng kamay. Saglit na pinunasan ni Liwei ang pawis sa noo at tumugon, "Liwei po." Nagkamayan sila. Dama ni Liwei ang lambot ng palad ng dalaga. Patunay na hindi sanay ito sa mabibigat na trabaho. Samantalang si Maylin ay nakaramdam ng konting gaspang ng kamay ni Liwei, tanda ng kasipagan nito. Subalit sa halip na mailang, lalo pang nagpatibay iyon ng respeto ni Maylin para sa binata. "Nag-iisa ka lang bang nagtitinda dito?" tanong ni Maylin na may interes. "Kasama ko ang ina ko," tugon ni Liwei, sabay turo sa ale na abala sa pagsilbi sa isang suki. "Maliit na negosyo lang po ito ng pamilya namin." Napansin ni Maylin ang pagpapakumbaba sa tinig ni Liwei at lalo siyang humanga. Hindi niya akalaing may isang kabataan na kasing sipag at kasing bait nito na nagtitinda lamang ng gulay. Mula sa maiksing pag-uusap na yon,
ay nagsimula ang ugnayan ni na Liwei at Maylin. Nagpasya si Maylin na muling bumalik sa palengke makalipas ang ilang araw, hindi lamang para mamalengke kundi para makita rin si Liwei. Tuwing bibisita siya, may dala siyang kaunting merienda para kay Liwei, at sa ina nito, minsan ay mainit na milk tea o kaya'y mga tinapay mula sa isang sikat na panaderya sa lungsod. Sa una ay nag-aatubili pang tanggapin iyon ni Liwei dahil nahihiya siya, ngunit mapilit si Maylin at iginiit na pasasalamat lang iyon sa kabutihang ginawa ni Liwei para sa kanya. Habang tumatagal, naging natural na ang pagdalaw ni Maylin. Sa bawat pag-uusap nila tungkol sa buhay, pangarap at mga karanasan, unti-unti nilang nakilala ang isa't isa. Nalaman ni Maylin na kahit salat sa yaman si Liwei, napakayaman naman nito sa mga pangarap at determinasyon. Naantig ang puso niya nang marinig kung gaano kamahal ni Liwei ang kanyang pamilya at kung paano nito gustong iahon ang mga magulang sa hirap. Si Liwei naman ay namanghana sa kabila ng karangyaan ni Maylin ay simple lang ang mga hilig nito. Mahilig si Maylin sa street food, sa pakikinig sa kwento ng mga ordinaryong tao, at may malasakit siya sa mga empleyado sa negosyo ng kanilang pamilya. Ikinuwento ni Maylin na kahit galing siya sa may kayang pamilya, hinahayaan siyang maranasan ng kanyang mga magulang na magtrabaho mula sa ibabang posisyon ng kanilang kumpanya tuwing bakasyon upang matutunan niya ang halaga ng pagsisikap. Lumipas ang ilang linggo at lalo pang nagkalapit ang dalawa. Minsan ay nagkikita sila sa parke matapos ang trabaho ni Liwei sa palengke. Sabay nilang pinapanood ang papalubog na araw habang nagkukwentuhan ng kung ano-ano, mula sa mga paborito nilang pagkain hanggang sa mga pangarap sa buhay. Sa kabila ng magkaibang mundong kanilang ginagalawan, natagpuan nila ang ginhawa at saya sa piling ng isa't isa. Si Maylin ay nakakapagpakatotoo kay Liwei, malayo sa mga pakitang tao sa mundo ng mayayaman. Samantala, si Liwei naman ay nakaramdam ng inspirasyon at ligaya sa tuwing kasama ang dalaga, para bang lalo siyang ginaganyak nitong abutin ang kanyang mga pangarap. Ngunit alam ng dalawa na hindi magiging madali ang lahat, kaya't sa simula pa lamang ng kanilang namumuong pag-iibigan, napagkasunduan nilang panatilihing lihim muna ang kanilang relasyon. May kutob si Maylin na hindi magugustuhan ng kanyang mga magulang ang pakikipagkaibigan, lalo na ang pakikipagrelasyon niya sa isang tulad ni Liwei na simpleng tindero lamang sa palengke. Kilala niya ang kanyang pamilya, tradisyonal at mapanghusga pagdating sa estado sa buhay. Ayaw ni Maylin na masira agad ang tumutubong pagmamahalan nila ni Liwei dahil lang sa panghuhusga ng iba. Kaya naman tuwing magkikita sila, palihim itong nagaganap. Sa palengke kung saan ordinaryo lang si Maylin sa mata ng mga tao, sa pampublikong parke na malayo sa mga kakilala ng kanyang pamilya, o kung minsan ay sa isang maliit na karinderyang hindi naman dinarayo ng alta sosyedad. Sa bawat tagpong ito, lalong tumibay ang pagmamahalan ni na Liwei at Maylin. Isang pag-ibig na umuusbong ng lihim ngunit wagas at totoo. Hindi nagtagal at nakarating sa kaalaman ng pamilya ni Maylin ang tungkol sa namumuong pagtitinginan ng dalaga at ni Liwei. Isang hapon, habang pauwi si Maylin mula sa kanyang lihim na pakikipagkita kay Liwei, hinarang siya ng kanyang ina sa malawak na sala ng kanilang magarang bahay. Kasama ng ina ang kanyang ama na si Ginoong Jiang at kapwa seryoso ang mga mukha ng mga ito. Noon pa may kutob na si Maylin na maaaring may nakapagsabi na sa kanyang mga magulang tungkol kay Liwei. Marahil ay isa sa mga tauhan nila na lihim siyang sinundan, o isang kaibigang nakakita sa kanilang magkasama at nagsumbong. Sa anyo ng mga magulang niya ng gabing iyon, alam ni Maylin na wala na siyang maikakaila. Maylin, mababa ngunit mariing bungad ng kanyang ama. May nais kaming malaman mula sa iyo. Totoo bang nakikipagkita ka sa isang tindero sa palengke? Halos pabulong, ngunit mabigat ang bawat salita ni Ginoong Jiang. Wari nagtitimpi ng galit. Nagkatinginan si Maylin at ang kanyang ina. Si Ginang Jiang ay nakataas ang kilay at halatang hindi natuwa
sa narinig mula sa asawa. Kinakabahan man, tumango si Maylin. Opo, Papa. Si Liwei po. Mahina ngunit matatag niyang sagot. Saglit na nagdilim ang mukha ng kanyang ama. Liwei, siya ba yung lalaking nagtitinda ng gulay na nabalitaan naming kasama mo? Singhal ni Ginang Jiang, hindi na nakapagtimpi. Anak, ano ang pumasok sa isip mo at nakihalubilo ka sa hamak na tindero ng gulay? Dagdag pa ng ina niyang puno ng panghahamak ang tinig. Sumiklab ang tensyon sa loob ng sala. Mama, Papa, hindi niyo po naiintindihan. Pagsisimula ni Maylin habang pinipigil ang pag-alon ng kanyang dibdib. Napakabuting tao po ni Liwei. Siya ang tumulong sa akin noon sa palengke nang manakawan ako. Matalino siya, mabait at ano, Maylin? Putol ni Ginoong Jiang. At nagtitinda siya ng talbos at repolyo sa bangketa? Yan ba ang ikinararangal mong ipakita sa lipunan? Na ang anak ng pamilya Jiang ay nakikipag-ugnayan sa isang dukha? Ramdam sa boses ng ama ang tindi ng kanyang disgusto. Pinag-aral ka namin sa mga pinakamahal na paaralan, pinalaki ka namin ng may dangal, tapos ngayon sisirain mo lang ang reputasyon natin? Ang bawat salita ni Ginoong Jiang ay tila kutsilyong tumatarak sa puso ni Maylin. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa kawalan ng pag-unawa ng kanyang mga magulang. Hindi po reputasyon ang iniisip ko, Papa. Ang mahalaga sa akin ay... Muling tangkang paliwanag ni Maylin, ngunit muling sumabat ang kanyang ina. Ang mahalaga? Na mahal mo siya? Anak, magigising ka rin sa kahibangang iyan. Hindi kayo nababagay. Kahit kailan, hindi papantay ang buhay niya sa buhay natin. Matigas na wika ni Ginang Jiang. Lumapit ito kay Maylin at hinawakan siya sa braso. Mariing tinitigan ng anak. Simula ngayon, ipapangako mo sa amin na hindi mo na siya kakausapin o kikitain. Utos ng ina. Naluha si Maylin sa narinig. Mama, Papa, mahal ko po si Liwei. Mahinang sambit niya habang pumapatak ang luha sa kanyang pisngi. Hindi po siya masamang tao. Sana kilalanin niyo muna siya. Ngunit hindi nakinig ang kanyang ama. Sa halip ay lumakad si Ginoong Jiang papunta sa telepono. Kung hindi mo siya kayang layuan, kami na ang gagawa ng paraan. Malamig na sabi nito. Kinabukasan, laking gulat ni Liwei nang sa palengke mismo ay sumulpot ang isang magarang kotse. Bumaba mula rito si Ginoong Jiang na kasama si Ginang Jiang. Parehong halatang hindi sanay sa lugar na iyon. Naka-Amerikana ang ama at ang ina naman ay nakapormal na bestida. Animoy pupunta sa isang pagpupulong at hindi sa makikipot at maingay na palengke. Agad silang pinagtinginan ng mga tindera at mamimili. Nagtaka si Liwei nang makita ang dalawa. Bahagya siyang nag-alala at kinabahan, lalo na nang tawagin siya ng lalaking matikas ang tindig. Ikaw ba si Liwei? Matigas at malamig ang boses na tanong ni Ginoong Jiang habang nilalapitan si Liwei sa kanyang pwesto. Nakaramdam ng paninikip ng dibdib si Liwei, ngunit magalang siyang tumango. Oo po, ako po si Liwei, sagot niya. Nasa likuran niya ang kanyang ina, tahimik na nagmamatyag at tila nangangamba sa maaaring mangyari. Tinapunan ng tingin ni Ginoong Jiang mula ulo hanggang paa si Liwei. Tila hinuhusgahan ang kabuuan ng binata sa isang sulyap lamang. Nakita niya ang kupas na damit ni Liwei, ang mga kalyo sa kamay mula sa trabaho, at ang suot nitong lumang sapatos. Napangisi ng bahagya si Ginoong Jiang. Narinig ko na nakikipagkita ka raw sa anak kong si Maylin. Diretsong sabi niya. Bago pa man nakapagsalita si Liwei, sumingit si Ginang Jiang. Kung ano man ang binabalak mo sa anak namin, itigil mo na. Hindi ka namin gusto para sa kanya. Napahiya si Liwei sa narinig. Ramdam niya ang init sa kanyang muka, dulot ng pinaghalong galit at hiya na pilit niyang tinimpi. Ginoo, Ginang, mahal ko po ang anak ninyo. Wala po akong masamang intensyon. Mahinang sabi ni Liwei, pilit inuunawa ang sitwasyon.
Ngunit umiling si Ginoong Jiang at mariing sumagot, "Mahal, isang hamak na tindero ng gulay, iibig sa anak ko? Huwag mong lokohin ang sarili mo, iho. Alam naming kagaya mo ay naghahangad lang makahon sa hirap sa pamamagitan ng anak namin." Nag-init ang tainga ni Li Wei sa narinig. Hindi niya akalain na ganoon kababa ang tingin sa kanya. Nagsalita muli si Ginang Jiang, "Kung talagang mahal mo ang anak namin, patunayan mo sa pamamagitan ng paglayo sa kanya. Dahil kung hindi, sisiguraduhin naming pagsisisihan mo ang pagpapanggap mong iyan." Nagpupuyos man ang damdamin, nanatiling magalang si Li Wei. "Ginang, hindi po ako nagpapanggap. Nagkakilala po kami ni Meilin ng tapat at..." Ngunit hindi na pinatapos ni Ginoong Jiang ang sasabihin ni Li Wei. "Tama na." Malakas na putol ng matanda, na ngayon ay tila nauubusan na ng pasensya sa pakikipag-usap sa kanya. "Hindi kami papayag na mapasama ang anak namin sa isang gaya mo. Huling beses na makikipag-usap kami. Layuan mo si Meilin. Kalimutan mo na siya. Kung hindi, kami na ang bahalang magparusa sa iyo." Bago lumayo ang mag-asawa, nag-iwan pa ng huling salita si Ginang Jiang na halos pabulong, ngunit mariing narinig ni Li Wei. "Alam naming sinusubukan mo lang makaangat gamit ang anak namin. Hindi namin hahayaan ang ganyang klaseng oportunista sa buhay ni Meilin." Matapos sabihin ito, tumalikod ang mag-asawa at lumakad na pabalik sa kanilang kotse. Iniwan si Li Wei na namumutla at hindi agad nakakilos. Agad lumapit ang ina ni Li Wei sa kanya. "Anak, ano ang nangyayari? Sino sila?" Nanginginig si Li Wei sa halo-halong emosyon. Galit, hiya, lungkot at pagkabigo. Niyakap siya ng kanyang ina at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay naramdaman ni Li Wei na napakaliit niya. Samantala, si Meilin ay pilit na ikinulong sa kanilang bahay ng kanyang mga magulang. Itinigil ng mga ito ang pagpayag na makalabas siya ng mag-isa. Hindi na rin siya pinayagang tumanggap ng mga sulat o tawag na hindi alam ng kanyang mga magulang. Ilang araw matapos ang komprontasyon sa palengke, nalaman na lang ni Meilin na inihahanda na pala ang kanyang mga papeles at tiket papuntang Estados Unidos. Balak siyang ipadala ng kanyang mga magulang doon upang ipagpatuloy ang pag-aaral o di kaya'y isama sa negosyo ng isang kamag-anak, malayo kay Li Wei. Nagmakaawa si Meilin na huwag siyang palayuin, ngunit naging bingi ang mga magulang niya sa kanyang pakiusap. Sa bawat gabing nagdaraan, umiiyak si Meilin sa kanyang silid. Tanging alaala ni Li Wei at ang pangako nila sa isa't isa ang pinanghahawakan. Ganoon din si Li Wei na nananatiling dumadalo sa palengke araw-araw, ngunit baka sa mukha ang lungkot at pangungulila. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Meilin sa kanyang pagmamahal kay Li Wei. Sa tuwing sinusubukang kausapin siya ng kanyang ama tungkol sa planong pag-alis, buong tapang niyang sinasabing, "Kahit saan niyo po ako dalhin, si Li Wei pa rin ang mahal ko." Hindi nila kayang baliin ang kanyang paninindigan. Sa gitna ng mahigpit na pagtutol na ito, lihim na nagkakapalitan ng mensahe sina Li Wei at Meilin sa pamamagitan ng isang kaibigang pinagkakatiwalaan. Nagpapadala si Meilin ng liham kay Li Wei na nagsasabing maghintay ito at huwag susuko. Si Li Wei naman ay sumasagot ng liham na puno ng pag-asa. Pinapangako ang ipaglalaban niya ang kanilang pag-ibig. Bagamat pinipigilan ng tadhana at ng pamilya ni Meilin ang kanilang relasyon, alam ng dalawa na ang tunay na pagmamahal ay hindi basta-basta matitinag. Bawat liham at bawat pangako ay nagsisilbing lakas ng loob nila upang ipagpatuloy ang laban. Sa kabila ng pagkakakulong ni Meilin sa marangyang gintong hawla ng kanyang tahanan at sa kabila ng paglapastangan kay Li Wei sa palengke, ang pag-ibig nila'y nananatiling buhay. Tahimik man at tago, ngunit matatag sa anumang unos. Sa halip na panghinaan ng loob sa harap ng panlalait at pagbabanta ng pamilya ni Meilin, lalo pang pinatatag ni Li Wei ang kanyang determinasyon. Lumipas ang mga buwan nang hindi sila nagkikita ni Meilin ng personal. Subalit ang pag-ibig at pangako nila sa isa't isa
ang nagsilbing apoy na nagpagalab sa puso ni Li Wei upang magsumikap ng higit pa. Bawat gabi, binubuklat niya ang mga liham ni Maylin at binabasa ang mga salitang nagbibigay sa kanya ng lakas. Hihintayin kita, naniniwala ako sa iyo. Sa tuwing mapapagod siya sa trabaho, naaalala niya ang mukha ni Maylin at ang pangarap niyang isang araw ay patunayan sa lahat na karapat-dapat siya. Hindi lamang kay Maylin kundi maging sa respeto ng pamilya nito. Sa tulong ng matalik niyang kaibigan na si Chen at ng isang mentor na negosyanteng itinuturing niyang parang nakatatandang kapatid, sinimulan ni Li Wei ang pagpapalawak at pagpapalakas ng kanyang mga negosyo. Si Chen, nakababata ni Li Wei at nagtatrabaho noon sa isang trading company sa lungsod, ay lumapit upang tumulong. Nakita ni Chen kung gaano kasigasig at katalino si Li Wei sa pagpapatakbo ng mga naunang tindahan, kaya't buong tiwala siyang naging kanang kamay nito. Sa mga gabing puno ng plano at numero, kasama ni Li Wei si Chen sa maliit na opisina sa itaas ng unang grocery store na itinayo nila. Dito, pinag-aaralan nila ang mga sales report, nag-iisip ng mga bagong estratehiya kung paano mapapalago pa ang negosyo, at pinaplano ang susunod na branch na kanilang bubuksan. Ang mentor naman ni Li Wei na si Mang Shen, isang matandang negosyante na dati nilang supplier ng gulay, ay patuloy na nagbibigay ng payo sa kanya. Si Mang Shen ang nagturo kay Li Wei kung paano palaguin ang koneksyon sa mga magsasaka at kung paano makipagkasundo sa mga malalaking mamimili. Ang sikreto ng matagumpay na supermarket, wika nito sa kanya isang gabi, ay ang matibay na ugnayan mula sa bukid hanggang sa mesa ng mga mamimili. Kailangang alagaan mo ang parehong magsasaka at ang customer. Tumimo sa isip ni Li Wei ang aral na iyon. Dahil sa mga gabay na ito, nagawang palawakin ni Li Wei ang kanyang supermarket chain ng higit pa sa inakala ng karamihan. Kung dati sa iilang bayan lamang sila mayroon, ngayon ay unti-unti na silang nakikilala sa buong lalawigan at maging sa kalapit na lungsod. Dinagdagan niya ang iba't ibang serbisyo sa kanyang mga tindahan. Naglagay siya ng maliit na cafe sa loob ng supermarket, nag-alok ng libreng delivery sa mga kalapit na lugar, at sinigurong laging bago at dekalidad ang mga produkto. Lalong dumami ang kanilang mga parokyano, mula sa mga ordinaryong mamimili hanggang sa maliliit na restoran na doon kumukuha ng supply. Bawat bagong bukas na branch ng supermarket ay alay ni Li Wei sa kanyang pamilya at kay Maylin, bagaman hindi nila ito nalalaman. Iniisip niya, sa bawat pag-unlad ng negosyong ito, isang hakbang palapit kay Maylin ang nagagawa ko. Bukod sa retail na supermarket, pumasok din si Li Wei sa mas malalaking negosyong kaakibat ng agrikultura at distribution. Gumawa siya ng hiwalay na kumpanya para direkta ng bumili ng ani mula sa mga magsasaka sa iba't ibang panig ng Taiwan. Sa paraang ito, natulungan niya ang maraming katulad ng kanyang ama na magkaroon ng mas mataas na kita dahil hindi na dumadaan sa middleman ang kanilang produkto. Nagtayo rin siya ng bodega at distribution center kung saan iniimbak ang mga ani at produkto bago i-deliver sa kanyang mga supermarket at maging sa iba pang pamilihan. Dahil dito, naging mas maayos ang daloy ng supply sa kanyang negosyo at nabawasan pa ang gastos. Ang dating maliit na tindahan ng gulay ay isa ng integrated na negosyong sumasaklaw mula sa pagtatanim hanggang sa pagtitinda. Nakipagsosyo rin si Li Wei sa ilang maliliit na negosyong may kaugnayan sa pagkain, tulad ng paggawaan ng mga processed goods at sa transportasyon ng mga produkto, upang masiguro niyang kontrolado niya ang kalidad at takbo ng kalakal. Sa kalagitnaan ng paglawak ng kanyang negosyo, lihim na sinimula ni Li Wei ang pagbili ng ilang kumpanya na pag-aari ng pamilya Jiang, gamit ang isa sa mga korporasyong itinayo niya. At sa pamamagitan ng mga tagapamagitan, nag-invest si Li Wei sa mga negosyo ng pamilya ni Maylin nang hindi direktang nakapangalan sa kanya. Ang pamilyang Jiang ay may mga negosyo sa iba't ibang larangan,
May pagawaan sila ng mga dekalidad na pagkain at inumin at meron din silang ilang lupain at gusali na paupahan. Alam ni Li Wei na hindi maganda ang takbo ng ilang lumang negosyo ng mga Jiang, lalo na iyong hindi na nabibigyang pansin ng abalang ama ni Meilin. Isa sa mga ito ay ang isang pagawaan ng mga delatang gulay at prutas na nalulugi na dahil sa maling pamamalakad. Nakita ni Li Wei ang potensyal ng pagawaang iyon dahil may kaugnayan ito sa kanyang linya ng negosyo. Sa pamamagitan ng Dami Corporation, binili ni Li Wei ang malaking bahagi ng shares ng naturang pagawaan hanggang sa siya na ang may kontrol nito. Hindi naglaon, nagulat na lamang si Ginoong Jiang na may bagong management ang kanilang pagawaan at unti-unting binabago ang patakaran doon. Ito ay sa direksyon ni Li Wei, bagamat hindi alam ni Ginoong Jiang. Bukod pa rito, nagawa ring makabili ni Li Wei ng ilang lupain na balak sanang gamitin ng pamilya Jiang para sa pagpapalawak ng sarili nilang negosyo. Dahil sa pagkalihim ng transaksyon, hindi kailanman pumasok sa isip ng pamilya ni Meilin na ang binatang tinutulig sa nila ang nasa likod ng mga pagbiling ito. Sa kabila ng sunod-sunod na tagumpay, nanatiling mapagkumbaba si Li Wei. Sa panlabas, siya pa rin ang simpleng binata na abala sa trabaho. Hindi niya binago ang kanyang pananamit o pamumuhay ng marangya. Kapag nasa mga meeting siya kasama ang mga bagong kasosyo, madalas ay napagkakamalan pa rin siyang isa lamang alalay o tauhan sapagkat simple siyang manamit at magsalita. Hinayaan niyang ang resulta na lamang ng kanyang sipag ang magsalita para sa kanya. Hindi rin niya ipinalam kahit kanino paman, maliban kay Chen at sa kanyang mentor, na siya ang tunay na may-ari ng lumalaking negosyong ito. Kahit sa mga liham niya kay Meilin, hindi niya direktang ipinagmamalaki ang kanyang narating. Bagkus, sinasabi lamang niya na maayos at lumalago ang trabaho. Ayaw niyang isipin ni Meilin na nagbago ang pag-uugali niya dahil lamang sa tagumpay. Mas pinili ni Li Wei na maghintay ng tamang panahon para sa lahat. Panahon na hindi na siya hahamakin ng kahit sino dahil sa kanyang trabaho. At panahon na masasabing naipatunayan na niya ang sarili sa harap ng mga taong humusga sa kanya. Hindi pa rin tumigil ang pamilya ni Meilin sa tangka nilang paglayo sa dalawa. Matapos mabigo sa mga naunang hakbang, gumamit ng maruruming taktika sina Ginoong at Ginang Jiang upang sirain si Li Wei. Sa palengke kung saan araw-araw na nagpapakahirap si Li Wei at ang kanyang ina, kumalat ang mga bulong-bulungan. Si Li Wei daw ay isang oportunista, nakikipagmabutihan sa mayaman para sa pera. May ilang tsismosa at inggiterang kapit-tindahan ang palihim na binayaran ng kampo ng mga Jiang upang magkalat ng maling balita. Kapansin-pansin na bigla na lamang may mga customer na umiwas sa kanilang pwesto. Ang dati-rating ngiting bumibili, ngayoy tumatahak ng ibang daan kapag nakikita si Li Wei. Ang ilan ay napapailing at tila nayayamot kapag napapadaan sa kanya rako niya. May narinig pa si Aling Lu, ang katabing tindera, na may nagsabing, "Sayang, ang bait pa naman ni Li Wei. Mukhang pera din pala at nagnanais umangat sa madaling paraan." Masakit iyon para kay Li Wei at sa kanyang ina na walang ibang alam kundi ang marangal na pagtatrabaho. Subalit pinilit ni Li Wei na magpakatatag. Ipinaliwanag niya sa ina ang maaaring pakana ng pamilya ni Meilin at hinikayat niya itong huwag mag-alala. "Inay, darating din ang araw na lalabas ang katotohanan. Kilala ninyo ako, hinding-hindi ko gagawin ang mga ibinibintang nila." Malumanay niyang sabi habang pinipigilan ang galit sa dibdib. Bukod sa paninira ng puri, ginamit din ng pamilya Jiang ang kanilang koneksyon upang gipitin si Li Wei sa kabuhayan nito. Isang araw, biglang sinita ng ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ang pwesto ni Li Wei sa palengke. Sinabihan siyang hindi na raw maaaring magtinda roon dahil sa issue sa permit at lisensya. Nagtaka si Li Wei dahil kumpleto naman ang kanyang papeles at matagal nang ayos ang usapan nila ng may-ari ng palengke. Kalaunan, may nagbunyag sa kanya na ang mismong may-ari ng lupaing kinatatayuan ng palengke
ay isa sa mga kaibigan ni Ginoong Jiang. Dahil dito, pansamantalang nawalan ng pwesto si Li Wei at ang kanyang ina. Napilitan silang lumipat-lipat ng lugar kung saan-saan isinasakay ang kanilang paninda at minsan ay nalulugi pa dahil sa kawalan ng permanenteng pwesto. Ang lahat ng ito ay nagsilbing dagok sa buhay ni Li Wei, ngunit hindi siya natinag. Sa tuwing matutulog siya sa gabi, bitbit ang katawan na pagod, isinasaisip niya na para ito kay Maylin, para sa pangarap namin. Habang ginagawa ng paraan ng mga magulang ni Maylin na sirain si Li Wei, sinubukan din nilang kontrolin ang buhay ng dalaga. Dahil hindi nila makumbinsi si Maylin na talikuran si Li Wei sa kabila ng lahat, nagdesisyon silang ipakasal na lamang ito sa iba. Nakahanap sila ng isang binata mula sa isang prominenteng angkan ng negosyante sa Maynila, si Michael, ang anak ng isang matagal ng kaibigang negosyante. Si Michael ay matalino, galing sa magandang universidad sa Amerika, at kasalukuyang tumutulong sa negosyo ng kanyang pamilya. Sa papel, walang masasabing mali sa binata. Bukod sa mayaman na, mabait at magalang pa ito nang ipakilala kay Maylin. Isang gabi, umuwi si Maylin at dinatnan sa kanilang sala si Michael kasama ang kanyang mga magulang. Maylin, iho, siya si Michael Tan. Nakangiting pakilala ni Ginang Jiang na para bang walang namagitang sigalot sa kanila ng anak. Nagkamay sina Maylin at Michael, ngunit agad naramdaman ni Maylin ang lamig sa paligid. Napatingin siya sa kanyang ama na pilit ang ngiti. Sa pagkakataong iyon, naunawaan niya ang balak ng kanyang pamilya. Sa mga sumunod na linggo, naging abala ang pamilya Jiang sa paghahanda ng isang kasunduang pagpapakasal. Pilit isinasama si Maylin sa mga hapunan kasama si Michael at ang pamilya nito. Bagamat magalang si Maylin kay Michael, hindi niya maitagong wala siyang interes dito. Madalas, nagkukulong na lang siya sa kanyang silid pagkatapos ng mga okasyon at humihikbi ng tahimik, idinadaing sa kanyang mga dasal na sana'y huwag matuloy ang planong hindi naman niya nais. Si Michael man ay tila naguguluhan. Alam niyang napipilitan lang si Maylin. Subalit dahil sa kagustuhan din ng kanyang pamilya at paghanga niya sa angking ganda at talino ng dalaga, itinuloy niya ang pakikipagkilala ayon sa kagustuhan ng mga magulang nila. Nang mabalitaan ni Li Wei ang balak na pagpapakasal kay Maylin, parang tinadtad ang puso niya sa sakit at pagkabahala. Nakuha niya ang balita mula kay Chen na siyang nakipag-ugnayan kay Linju, isang matalik na kaibigan ni Maylin, upang malaman ang kalagayan ng dalaga. Ayon kay Linju, ipipilit daw ng pamilya ni Maylin ang formal na pag-aanunsyo ng kasal sa loob ng ilang linggo. Agad na kumilos si Li Wei. Alam niyang ito na marahil ang huling pagkakataon upang ipaglaban ang kanyang pag-ibig bago tuluyang maagaw sa kanya, si Maylin. Isang gabi bago ang nakatakdang pag-aanunsyo ng kasal sa pagitan ni na Maylin at Michael, nagpunta si Li Wei sa bahay ng pamilya Jiang. Buo ang loob niya at handang harapin ang kahit na ano para kay Maylin. Sa labas ng gate ay hinarang siya ng sekyu. Sino po sila? Malakas ang kabog ng dibdib ni Li Wei, ngunit buong tapang siyang sumagot. Si Li Wei po, kailangan ko pong makausap si Maylin. Kayo po ba'y nakalista sa mga bisita ngayong gabi? Tanong muli ng guard na may bahid ng pag-aalinlangan. Sapagkat may okasyon sa loob, isang marangyang salo-salo kasama ang pamilya ni Michael, mahigpit ang seguridad. Hindi ako bisita, ngunit pakiusap. Sabihin mo sa kanya na narito ako. Pagmamakaawa ni Li Wei. Nagdadalawang isip ang guard. Nakita niya ang kaseryosohan sa mukha ni Li Wei at marahil ay naaawa rin siya sa binata. Tumanggi pa rin ito. Pasensya na sir, hindi po kayo pwede pumasok. Ngunit hindi na nakapagpigil si Li Wei. Lumakas ang kanyang boses na naririnig na ngayon ng ilang nasa loob ng bakuran. Maylin! Maylin! Tawag niya ng paulit-ulit. Nagulat ang ilang kasambahay at bisita. Mabilis na nakarating kay Maylin na nasa loob ng bahay ang balita. Nasa labas si Li Wei, hinahanap siya. Dali-dali niyang iniwan
ang kausap niyang si Michael sa sala at patakbong tinungo ang pintuan kahit na pinipigilan siya ng kanyang ina. "Hayaan niyo siyang lumabas," narinig niyang mariing sabi ni Ginoong Jiang na sumunod din papunta sa may pintuan, baka sa mukhang matinding galit. Paglabas ni Maylin sa malaking pintuan ng mansyon, nakita niya si Li Wei sa may tarangkahan. Hawak ng 2 guard ang magkabila nitong braso na parang itinataboy. "Li Wei!" sigaw ni Maylin. Kumawala si Li Wei sa pagkakahawak sa kanya at mabilis na lumapit kay Maylin. Ngunit bago siya tuluyang makalapit, humarang sa harap ni Maylin si Ginoong Jiang at si Ginang Jiang. "Ang kapal din ng mukha mong magpakita pa rito," matalim ang boses ni Ginoong Jiang. "Sinira mo na ang pangalan namin sa palengke? Pati ba naman sa bahay ko dadalhin mo ang kaguluhan?" Dagdag pa niya, kita sa mukha ni Li Wei ang paghihirap ng kalooban, ngunit hindi siya umatras. "Nagmamakaawa po ako, Ginoo," sabi niya nang may paggalang ngunit matatag. "Huwag ninyo sanang ituloy ang pagpapakasal kay Maylin sa iba. Mahal namin ang isa't isa. Handa akong gawin ang lahat mapatunayan lang na karapat dapat ako sa kanya." Pailing-iling si Ginang Jiang habang nakatingin ng matalim kay Li Wei. "Wala kang karapatang magsalita tungkol sa karapat-dapat. Kahit ano pang gawin mo, hindi mababago ang katotohanang hindi ka nababagay sa anak namin." Napatigil si Maylin sa likuran ng kanyang mga magulang. Nanginginig ang kanyang mga kamay at puno ng luha ang mga mata. "Mama, Papa, tama na po," pakiusap niya. Lumapit siya at humarap sa kanyang mga magulang. "Kung hindi niyo po matatanggap si Li Wei, hinding-hindi ko matatanggap ang pagpapakasal na ito." Napatigil ang ina niya. "Maylin, huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ng mga bisita." Tumunog sa paligid ang mga bulungan ng mga taong nanonood. Ang pamilya ni Michael at iba pang naroon ay hindi alam ang gagawin sa tensyong nasaksihan. Lumapit si Michael at mahina siyang nagsalita. "Maylin, kung ayaw mo, hindi kita pipilitin." Nahihiya man siya, hinarap ni Michael sina Ginoong at Ginang Jiang. Mukhang mahal na mahal po nila ang isa't isa. Baka po kailangan nating igalang ang kagustuhan ng anak ninyo. Subalit sinaway siya ni Ginoong Jiang. "Michael, this is not your concern," matigas na sabi nito sa Ingles, bago muling binalingan ang anak. Sa sandaling iyon, humakbang si Li Wei palapit kay Maylin. "Handa akong alagaan at mahalin si Maylin ng higit pa sa sarili ko," sabi niya, tumitig sa mga mata ng dalaga. "Hindi ko kayang makita siyang hindi masaya. Kung pakakasal siya sa iba laban sa kanyang kagustuhan, masasaktan lang siya." Nagtama ang tingin nila ni Maylin. Nakita ni Li Wei ang pagluha ng dalaga at iyon ay nagpatibay sa kanyang loob. "Hindi kita pababayaan," bulong niya kay Maylin. "Napakawalang utang na loob mo, Maylin," bulyaw ni Ginang Jiang. "Lahat ibinigay namin sa'yo, tapos ito ang igaganti mo? Sasama ka sa lalaking iyan at tatalikuran mo kami?" Humakbang si Maylin palapit kay Li Wei at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay hinarap niya ang kanyang mga magulang ng hindi na isang masunuring anak, kundi bilang isang babaeng lumalaban para sa kanyang pagmamahal. "Mama, Papa, mahal ko si Li Wei. Alam kong hindi niyo siya nakikita gaya ng nakikita ko, pero sana maintindihan ninyo balang araw." Nanginginig ang boses ngunit buo ang loob niyang wika. "Kung ang kapalit ng pagmamahal ko kay Li Wei ay ang pagtalikod ninyo sa akin, handa ko pong tanggapin iyon." Saglit na natahimik ang paligid. Maging si Ginoong Jiang ay di nakapagsalita. Tila hindi niya inasahang kayang bitawan iyon ng kanyang anak. "Maylin, anak, pag-isipan mo ang sinasabi mo." Garalgal ang boses ng ama, may halong gulat at galit. Ngunit umiling si Maylin habang patuloy ang pagluha. "Matagal ko na pong pinag-isipan ito, Papa. Kahit anong gawin ninyo, si Li Wei ang mahal ko." Hindi na nagdalawang isip si Li Wei. Hinubad niya ang suot na apron. Suot pa rin niya ang lumang apron mula sa palengke
dahil dire-diretso siyang nagpunta roon pagkatapos magtinda at malumanay na ipinahid ang luha sa pisngi ni Maylin. "Tara na," mahinahon niyang aya sa dalaga. Tumango si Maylin at kumapit sa braso ni Li Wei. "Hintayin ninyo. Kapag umalis ka, huwag na huwag ka nang babalik, Maylin." Sigaw ni Ginang Jiang sa kanyang anak. Nanginginig ang labi sa pinaghalong galit at takot na tuluyang mawala ang anak. Hindi lumingon si Maylin. Sa gabing iyon, tuluyang iniwan ni Maylin ang marangyang tahanan ng pamilya Jiang upang yakapin ang simpleng buhay kasama si Li Wei. Magkahawak kamay silang lumabas ng gate, handang harapin ang bukas na magkasama. Sa pag-alis nilang iyon, natigil ang musika at kasiyahan sa tahanan ng mga Jiang. Ang naiwan ay galit at hinanakit ng pamilya ni Maylin. At sa puso ng mag-asawang Jiang ay ang unang bakas ng pagkapahiya at pagkalito. Paano nagawa ng kanilang anak na talikuran ang lahat ng yaman at kaginhawahan para lamang sa isang lalaking kanilang minaliit? Ngunit para kina Li Wei at Maylin, ang gabing iyon ay ang simula ng isang panibagong yugto. Isang yugto kung saan sila ay malaya sa mga kadena ng pagkakaiba ng estado sa buhay at makakapiling ang isa't isa ng walang nagbabantang agiw ng pagkakawalay. Makalipas ang ilang linggo mula nang tumakas si Maylin upang sumama kay Li Wei, umugong sa mundo ng negosyo ang balita tungkol sa isang batang negosyanteng tahimik na umaarangkada sa industriya ng retail at agrikultura. May lumabas na artikulo sa isang sikat na business magazine tungkol sa bagong mukha na nagmamay-ari ng isang lumalagong chain ng supermarket sa Taiwan. Isinalaysay doon kung paano, mula sa isang maliit na tindahan, ay nakapagtayo ito ng 10 sangay ng supermarket sa loob lamang ng ilang taon, sa ilalim ng isang kumpanyang tinatawag na Waymart Industries. Nabanggit din sa artikulo ang agresibong pag-invest ng kumpanyang ito sa mga kaugnay na industriya tulad ng food processing at distribution. Marami ang humanga at nagtaka kung sino ang naturang negosyante, dahil hindi ito kabilang sa mga tradisyonal na mayayamang angkan. Ang nakalarawan sa magazine ay isang binatang nakangiti, ng payak at may simpleng kasuotan. Napakunot noo si Ginoong Jiang nang makita ang magazine na iniabot sa kanya ng isang kasosyo sa negosyo habang sila'y nasa isang pulong. "Kilala mo ba ito, Jiang?" tanong ng kasosyo. "Mukhang matindi ang kompetisyon mo sa mga delata at supermarket, ah?" Biro pa nito. Tinitigan ni Ginoong Jiang ang larawan. May kung anong bakas ng pamilyar sa muka, ngunit hindi niya agad matukoy. Binasa niya ang pangalan ng CEO na nakalagay, Li Wei, para itong kidlat na tumama sa kanya. "Li Wei? Imposible, maaari kayang..." Bulong niya sa sarili habang nanlaki ang mga mata. Agad sumagi sa isip niya ang binatang minaliit nila ng kanyang asawa. Sa parehong araw ding iyon, tumawag ang abogado ng pamilya Jiang kay Ginoong Jiang upang ipaalam na hindi natuloy ang pagbebenta ng isang pag-aaring planta ng pamilya dahil ang majority shareholder ay nagdesisyong huwag ituloy ang transaksyon. "Anong majority shareholder? Akala ko ba tayo ang may-ari ng plantang iyon?" Iritadong tanong ni Ginoong Jiang. Ipinabatid sa kanya na ilang buwan na palang nabili ng Waymart Industries ang karamihan ng shares ng nasabing planta at ng iba pa nilang maliliit na negosyo. Noon lamang napagtanto ni Ginoong Jiang na unti-unti na palang nakapasok ang kumpanyang ito sa kanilang mga ari-arian nang hindi niya namamalayan. Marahang napaupo si Ginoong Jiang sa kanyang silya sa opisina. Hawak ang telepono. Waymart Industries. Ang pangalang ito ay tila kumakatok sa kanyang alaala. Bulong niya at biglang nagdugtong ang lahat ng piraso sa kanyang isipan. Ang binatang si Li Wei, ang kumpanyang Waymart, ang 10 supermarket na pagmamay-ari nito, at ang pagkawala ng ilan sa kanilang negosyo na lihim na nabili. Isang mapait na realisasyon ang sumilay. Ang lalaking minaliit at tinawag nilang hamak na tindero ay siya palang taong nasa likod ng kumpanyang kumakalaban ngayon sa kanila sa negosyo. Hindi mapakali si Ginoong Jiang.
Ipinakita niya ang balita sa kanyang asawa. Si Ginang Jiang Ginang Jiang, na noong unay galit na galit pa sa pag-alis ni Maylin, ay namutla nang mabasa ang artikulo at makilala ang pangalang naroon. Hindi maaari. Ito ba ay... Halos hindi makapagsalita si Ginang Jiang. Mabilis na nagpasya ang mag-asawa na kailangang makausap si Maylin. Subalit simula nang umalis ang anak, nawalan na sila ng direktang balita rito. Tinanggihan ni Maylin ang anumang pagtatangkang tawag ng kanyang mga magulang. Kaya naman minabuti ni Ginoong Jiang na dumiretso sa opisina ng Waymart Industries upang alamin ang totoo. Dumating si Ginoong Jiang kinabukasan sa address na nakalagay sa magasin bilang punong tanggapan ng Waymart. Ito ay isang modernong gusali sa lungsod. Hindi kasing laki ng sa mga higanteng korporasyon, ngunit kapansin-pansin at puno ng aktibidad. Bitbit ang isang appointment na naisagawa ng kanyang sekretarya. Umakyat si Ginoong Jiang sa ikalawang palapag kung saan naroon ang opisina ng CEO. Tahimik na nakaupo si Ginoong Jiang sa receiving area nang bumukas ang pinto ng opisina. Tumambad sa kanya ang pamilyar na muka ni Li Wei. Naka-Amerikana at kurbata ito, ngunit simple pa ring nakangiti habang may kausap na empleyado. Saglit silang nagkatitigan. Para kay Li Wei, isa iyong malaking sorpresa. Hindi niya inasahan na makikita niya roon si Ginoong Jiang. Para naman kay Ginoong Jiang, kumpirmasyon iyon ng lahat ng kanyang hinala. Ikaw si Li Wei, ang CEO ng Waymart? Halos patililing tanong ni Ginoong Jiang habang tumatayo sa kanyang kinauupuan. Nag-init ang mukha ni Li Wei. Alam niyang darating din ang araw na ito, ngunit hindi niya akalaing ngayon na. Niyaya ni Li Wei si Ginoong Jiang na pumasok sa loob ng kanyang opisina. Naupo si Ginoong Jiang sa upuan sa harap ng desk at si Li Wei naman ay sa likod nito. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Ginoong Jiang ang kabataan sa harap niya. Ang binatang minamaliit niya noon sa palengke ay narito ngayon sa isang maayos na opisina. May tindig ng isang leader at halatang iginagalang ng mga tao sa paligid. Napansin pa niya ang isang plake sa mesa. Li Wei, Chief Executive Officer. Napalunok si Ginoong Jiang. Hindi ko sukat akalain. Bungad niya, ngunit natigil siya, hindi malaman kung paano sasabihin ang nadarama. Si Li Wei ang bumasag sa katahimikan. Ginoong Jiang, ikinagugulat ko pong makita kayo rito. Ano po ang maipaglilingkod ko? Magalang ang boses ni Li Wei, subalit may kabagalan at kapanatagan na nagpapahiwatig na siya ay nasa posisyon ng kontrol sa pagkakataong ito. Nag-iwas ng tingin si Ginoong Jiang. Hindi niya alam kung paano uumpisahan. Ang pag-uusap ba ay tungkol sa negosyo o sa personal na issue? Li Wei. Ibig kong sabihin, Ginoong Li. Pagpapalit niya ng tono, ngayon ay nirerespeto na ang titulong nararapat sa kaharap. Dumating ako rito upang linawin sana ang ilang bagay tungkol sa Waymart at sa aking pamilya. Sumandal si Li Wei sa kanyang upuan. Tungkol po ba ito sa mga negosyong nakuha ng Waymart mula sa inyong kumpanya? Diretsong tanong ni Li Wei. Napahiya si Ginoong Jiang at bahagyang namula. Sa aming kumpanya pala ito napunta. Alam mo, sa totoo lang, hindi namin alam na ikaw pala ang... Napahinto siya. Tila ninanamnam ang mga salitang ilalabas. Ikaw pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagpakawala ng buntong hininga si Ginoong Jiang. Aminin ko na, nagkamali kami ng akala sa iyo. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig. Sa puntong iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Maylin. Kasama si Ginang Jiang na kararating lang. Tumawag din pala si Ginang Jiang sa opisina ni Li Wei at nagmakaawang makapasok upang makausap ang anak at si Li Wei. Kaya't hinayaan sila ni Chen na naroon din at nag-aasikaso. Nagulat si Li Wei sa sunod-sunod na pagdating. Ngayon, narito sa opisina niya ang buong pamilya ni Maylin. Si Maylin ay nakatayo sa gilid ni Li Wei.
halatang nag-aalala sa maaaring maging paghaharap. At si Ginang Jiang naman ay nakatayo sa di kalayuan, baka sa mukha ang pagsisisi at hiya. Sandaling nagkatinginan si ina at anak. Si Maylin, na ilang linggo ring hindi nakita ang mga magulang, ay hindi alam ang sasabihin. Si Ginang Jiang ay halos di makatingin ng diretso kay Maylin, lalo na kay Li Wei. Si Ginoong Jiang ang unang nagsalita muli. "Li Wei, patawarin mo kami," anya, at tumayo mula sa pagkakaupo. Lumapit din si Ginang Jiang sa tabi ng kanyang asawa. "Totoo ang sabi ng asawa ko. Patawarin mo kami, Li Wei." Mahinang sambit ni Ginang Jiang. "Hindi namin alam ang tunay mong pagkatao noon. Hinusgahan ka namin kaagad. Nagpadala kami sa kayabangan at nabulag kami sa kung ano lang ang nakikita." Habang sinasabi ito ni Ginang Jiang, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Maging si Ginoong Jiang ay hindi maitagong namumugto ang mga mata. Si Li Wei ay tahimik na nakikinig. Mahinahon ngunit hindi mabasa ang ekspresyon sa kanyang mukha. Yumakap si Maylin sa braso ni Li Wei upang ipakita ang kanyang suporta. "Li Wei, please, patawarin mo na sila." Malumanay niyang pakiusap sa kasintahan. Alam ni Maylin kung gaano kasakit para kay Li Wei ang lahat ng pang-aaping dinanas mula sa kanyang pamilya. Alam din niyang matigas ang pride ng binata pagdating sa bagay na ito, lalo pat sariwa pa ang mga sugat ng nakaraan. Ilang sandali pang nanatiling tikom ang bibig ni Li Wei. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit kina Ginoong at Ginang Jiang. Tinitigan niya ang dalawang nakatatanda. Dito nakita ng mag-asawa nang malapitan ng pagbabago kay Li Wei. Hindi na ito ang hamak na tindero sa palengke na minata nila noon. Isa na itong hinahangaang negosyante. Ngunit sa kabila nito, ang mga mata ni Li Wei ay nanatiling mapagkumbaba at may hinanakit na pinipigil. "Kayo po ay humihingi ng tawad," panimula ni Li Wei nang mahinahon. "Pero huli na po ba ang lahat?" Nagtinginan sina Ginoong at Ginang Jiang, hindi kaagad nakasagot. Nagpatuloy si Li Wei, bahagyang nanginig ang boses. "Alam niyo po ba kung gaano niyo ako pinahirapan? Gaano kasakit marinig ang mga sinabi ninyo noon, na isa akong hamak at oportunista? Gaano kahirap sa akin na makita si Maylin na nasasaktan dahil pinaghiwalay niyo kami at binalak niyong idikta ang buhay niya?" Huminto si Li Wei at huminga ng malalim. "Naiintindihan ko po. Ginamit niyo lang ang nalalaman at meron kayo para protektahan ang anak ninyo. Pero sana naisip niyo rin, tao rin ako na may dignidad, may pangarap, at higit sa lahat, tunay ang pag-ibig ko kay Maylin." Napayuko si Ginoong Jiang, habang si Ginang Jiang ay humahagulgol na. Alam naming walang maidadahilan sa ginawa namin," wika ni Ginoong Jiang. "Kahit anong paghingi ng tawad ay baka di sapat. Pero sana bigyan mo kami ng pagkakataon na itama ang pagkakamali." Hinawakan ni Maylin ang kamay ni Li Wei. "Mahal," bulong niya upang pakalmahin ito. Pinahid ni Li Wei ang luha sa mata ni Ginang Jiang gamit ang isang panyo. Ginoo, nauunawaan ko po kung bakit niyo ako hinusgahan noon. Masakit man, iyon ay dahil sa pagmamahal ninyo sa anak ninyo at sa pag-aalala sa kinabukasan niya." Mahinahon ngunit may kalungkutan sa tinig ni Li Wei. "Pero hindi po ganoon kadaling maghilom ang sugat na dinulot ng inyong mga salita at gawa." Tumango si Maylin sa sinabi ni Li Wei. Alam niya na bagamat lumabas na ang katotohanan, hindi basta-basta mawawala ang sakit ng nakaraan. Nakatingin pa rin si Ginoong Jiang kay Li Wei. "Nauunawaan ko," mahina niyang tugon. "Hindi kita masisisi, Li Wei, kung hindi mo kami mapatawad ngayon." Sumingit si Ginang Jiang, "Pero sana, kahit hindi ngayon, pagsumikapan naming mapatunayan sa iyo na nagsisisi kami. Sana dumating ang araw na matanggap mo rin kami." Sa huling sandaling iyon ng pagtatagpo sa opisina, hindi pa man tuluyang napatawad ni Li Wei ang pamilya ni Maylin, ngunit naramdaman niya ang sinseridad ng kanilang pagsisisi.
Salamat po sa inyong paghingi ng tawad. Tanging nasabi ni Liwei ng walang bahid ng panunumbat sa tinig, ngunit hindi rin nagbibigay ng agad na pagpapatawad. Sa mga mata ni Ginoong at Ginang Jiang, sapat na munang marinig mula kay Liwei ang kalma at respetong pakikitungo. Batid nilang kailangan ng panahon upang manumbalik ang tiwala. Umalis ang mag-asawa sa opisina ni Liwei na mabigat man ang loob ay puno ng pagpapakumbaba. Napagtanto nilang hindi lang pala sa kayamanan at estado umiikot ang mundo, at ang lalaking kanilang minaliit ay siyang taong dapat sana'y ipinagmalaki nila. Sa araw na iyon, nabunyag sa pamilya Jiang ang malaking katotohanan. Ang taong minata nila dahil sa mababang trabaho ay siyang may-ari ng Tena Supermarket, at may kakayahang higitan pa ang narating ng kanilang pamilya sa negosyo. Napahiya sila sa sarili, hindi dahil sa yaman ni Liwei, kundi dahil sa kanilang maling paghusga at pagmamataas. Ito ang naging simula ng unti-unting pagbabago sa puso ng mga magulang ni Maylin. Sa kabila ng lahat ng tagumpay at pagbabago sa kanilang paligid, isang di inaasahang pagsubok ang sumagi sa puso ni Liwei. Ngayong wala ng balakid mula sa pamilya ni Maylin at unti-unti na ring natatanggap ng lipunan ang kanilang pagmamahalan, nagsimulang guluhin si Liwei ng malalim na takot at alinlangan. Isang takot na maaaring bunga ng mga mapapait na karanasan niya noon. Isang gabi, habang magkatabing naglalakad sina Liwei at Maylin pauwi sa kanilang simpleng tirahang inuupahan, mas pinili nilang manirahan muna sa isang tahimik na apartment sa lungsod kaysa sa anumang marangyang bahay. Tahimik si Liwei at malayo ang tingin. Napansin ito ni Maylin at nagtanong, "May iniisip ka ba?" Nagulat si Liwei at umiwas ng tingin. Wala naman. Pagod lang siguro sa trabaho." Anyang ngumingiti ng tipid. Ngunit hindi kumbinsido si Maylin. Ramdam niya ang bumabagabag sa nobyo. Hindi na siya nag-usisa pa ng gabing iyon, subalit nanatili sa isip niya ang lungkot sa mga mata ni Liwei. Dumaan pa ang mga araw at lalong naging halata kay Maylin na may bumabagabag kay Liwei. Minsan, naulinigan niya itong nakikipag-usap kay Chen sa telepono. "Hindi ko alam, Chen. Minsan naiisip ko, kung hindi ganito ang nangyari, kung hindi ako naging matagumpay, nandito pa kaya siya sa tabi ko ngayon?" Narinig niyang wika ni Liwei mula sa kabilang silid. Nabigla si Maylin sa narinig. Agad niyang naunawaan. Ang pinakamalalim na takot ni Liwei ay ang pagdududa kung tunay nga ba ang pagmamahal ni Maylin para sa kanya o bunga lamang ng kaginhawaang naibibigay niya ngayon. Kahit pa alam ni Maylin sa kaibuturan ng kanyang puso na walang katotohanan iyon, na mahal niya si Liwei noong siya'y wala pang alam sa yaman nito at handa siyang makasama ito sa hirap at ginhawa. Nauunawaan din niyang ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring nag-iwan ng bahid ng kawalang katiyakan kay Liwei. Isang gabi, nagkaroon ng pagkakataong magkausap ng masinsinan ang magkasintahan. Tahimik na naghahapunan sila nang biglang magsalita si Liwei. Hindi tumitingin kay Maylin. "Maylin, masaya ka ba?" Nagulat si Maylin sa tanong. "Ano ang ibig mong sabihin, mahal?" Maingat niyang tugon. "Masaya ka ba? Sa buhay natin ngayon? Sa akin?" Lumingon si Liwei sa kanya. Puno ng pag-aalangan ang mga mata. "Oo naman, Liwei. Bakit mo na itanong?" Sagot ni Maylin habang hinahawakan ang kamay ni Liwei sa mesa. Sandaling natigilan si Liwei bago niya marahang hinugot ang kamay. "Kasi minsan naiisip ko, hindi ito ang buhay na pinangarap ko para sa'yo. Dapat mas maginhawa, mas marangya. Hindi yung nasa maliit tayong apartment malayo sa pamilya mo." Pinipigil ni Liwei ang panginginig ng kanyang boses. "Alam kong iniwan mo ang lahat para sa akin. At habang buhay kong tatanawin iyon. Pero natatakot ako. Baka isang araw, pagsisihan mo ang mga nawala sa'yo. Baka nagsasama lang tayo ngayon dahil alam mong kaya ko nang ibigay ang maginhawang buhay na kinalakhan mo."
Napamang si Maylin sa narinig. Liway, paano mo naman naiisip ang mga iyan? Wala akong kahit katiting na pagsisisi sa mga ginawa ko. Mariing sagot niya. Iniwan ko ang pamilya ko dahil mahal kita at naniniwala ako sa iyo. Kahit akala ko noon wala kang kayamanan, handa akong magsimula tayo ng magkasama. Napatayo si Maylin at lumapit kay Liway, pilit na hinahanap ang kanyang tingin. Tumingin ka sa akin, Liway. Pakiusap niya. Nang magkatinginan sila, nakita ni Maylin ang luha sa gilid ng mga mata ng binata. Mahal, nasaktan lang ako sa lahat ng nangyari. At minsan hindi ako makapaniwalang narito ka pa rin sa tabi ko. Nanginginig ang boses ni Liway. Baka naawa ka lang sa akin o dahil hindi mo na kailangang maghirap dahil... Hindi na natapos ni Liway ang sasabihin dahil mabilis siyang niyakap ni Maylin ng mahigpit. Huwag mong sabihin awa. Naiiyak na ring sabi ni Maylin. Mahal kita, Liway. Hindi dahil sa kung anuman ang meron ka ngayon. Mahal kita kung sino ka. Noong akala ko tindero ka lang. At lalo na ngayon na alam kong napakasipag at napakabuti mong tao. Kumalas siya ng bahagya upang titigan si Liway. Ang yaman mo ay wala sa bank account o sa negosyo mo. Nasa puso mo at doon ako unang humanga at nagmahal sa'yo. Subalit ang pagdududa ay sadyang matigas kapag ito'y nakatanim na. Bagamat alam ni Liway ang katotohanan ng mga salita ni Maylin, ang mga sinabi ng mga magulang ni Maylin noon at ang sariling insekuridad ay patuloy siyang tinutokso. Kaya na may nagpatuloy ang kaunting hindi pagkakaunawaan ng magkasintahan. Naging abala si Liway sa trabaho at sa halip na ibahagi ang mga problema sa negosyo kay Maylin, inilihim niya ito dahil ayaw niyang alalahanin pa ito ng nobya. Nagtataka naman si Maylin kung bakit tila lumalayo ang loob ni Liway sa kanya sa kabila ng kanilang tagumpay. Minsan ay nahuli niya si Liway na naiiwas ang usapan kapag tinatalakay nila ang plano sa kanilang hinaharap. Halimbawa'y ang nalalapit sana nilang kasal. Napansin ni Maylin na tila laging may agam-agam si Liway sa tuwing babanggitin ang pagbuo ng sariling pamilya. Dumating ang puntong nag-usap silang muli ng masinsinan. Sa pagkakataong ito, si Maylin naman ang nagsalita. Liway, alam kong may takot ka pa rin sa puso mo. Panimula niya isang gabing nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang apartment. Paano kita matutulungan na mawala yan? Anong kailangan kong gawin para maniwala kang mahal kita ng taos-puso at hindi dahil sa kung anong meron ka? Malungkot na ngumiti si Liway. Hindi ko alam. Pasensya ka na, Maylin. Siguro'y sarili ko ang problema. Nasaktan lang talaga ako noon. Ako noon. At hindi ko madaling makalimutan. Hinawakan ni Maylin ang kanyang kamay. Kung ganoon, hayaan mong patunayan ko sa'yo. Kinabukasan, nagulat si Liway nang sabihin ni Maylin na nais nitong magsimula ng sarili niyang negosyo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Liway habang nag-aalmusal sila. Nais kong magtayo ng sarili kong maliit na negosyo, yung akin talaga. Seryosong tugon ni Maylin. Pero hindi ba't abala ka na sa pagtulong sa operations ng Waymart? Si Maylin kasi ay tumutulong-tulong din sa ilang aspeto ng negosyo ni Liway, gaya ng marketing at pag-aasikaso ng mga events sa supermarket. Oo, pero gusto ko ring subukan ang kakayahan ko na hindi nakadepende sa'yo o sa pamilya ko, kahit maliit lang. Nakita ni Liway ang determinasyon sa mukha ng nobya. Kung iyan ang makapagpapasaya sa'yo, alanganing tugon niya. Sa totoo lang, hindi maintindihan ni Liway kung bakit biglang naisipan ito ni Maylin. Wala siyang kamalay-malay na ito ang naisip na paraan ni Maylin upang patunayan sa kanya na ang pagmamahal niya ay hindi nakasalalay sa kayamanan ni Liway. Mula noon, sinimulan ni Maylin ang plano para sa kanyang negosyo. Gamit ang kaunting ipon na naitabi niya mula sa pagtatrabaho kasama si Liway at ang natira sa sariling savings noong dalaga pa, nagtayo siya ng isang maliit na cafe malapit sa isang universidad.
Pangarap talaga ni Maylin ang magkaroon ng sariling cafe na nagsisilbi ng mga tsaa at pastry na paborito niya. Dream ko ito noon pa, kwento niya kay Liwei. Yung magkaroon ng lugar kung saan pwedeng magtipon ng mga tao, magkwentuhan, mag-aral, habang umiinom ng masarap na milk tea o kumakain ng cake. Ngumiti si Liwei at tinulungan siya sa paghahanap ng pwesto. Ngunit tumanggi si Maylin nang alukin niyang tustusan ang negosyo. Kaya ko ito, Liwei. Hayaan mo akong subukan mag-isa, wika ni Maylin. Bagamat medyo nasaktan si Liwei na tila ayaw nitong kunin ang tulong niya, naunawaan din niya na nais ni Maylin na patunayan ang sarili. Hindi naging madali ang pagsisimula ni Maylin. Nakita ni Liwei kung gaano nagpagod at nagsikap ang nobya. Tumatayo ito ng maaga para makipag-ugnayan sa mga supplier ng kape at tsaa. Humaharap sa mga karpintero para ayusin ang interiors ng maliit na kafe at nanonood ng kung ano-anong baking tutorials tuwing gabi para masigurong espesyal ang pastries na ihahain nila. Minsan, pag uwi ni Maylin ay amoy kape na ang buhok nito at may bahid ng harina ang pisngi. Ngunit masaya itong nagkukwento kay Liwei tungkol sa progreso ng kafe. Sa mga sandaling iyon, unti-unting nawalang parang bula ang mga pagdududa sa puso ni Liwei. Nakita niya kay Maylin ang isang babaeng determinado at may sariling pagsisikap at hindi umaasa sa kayamanang kaya niyang ibigay. Nakita rin niya kung gaano kasimple ang kaligayahan ni Maylin, hindi sa alahas o sa magarbong mga kasuotan, kundi sa tuwing may dumarating na bagong customer sa kanyang munting tindahan o kapag may napapasaya siyang estudyanteng dumayo para uminom ng tsaa. Isang gabi, nang malapit nang magbukas ang cafe ni Maylin, naabutan ni Liwei ang nobya na tulog sa sofa ng kanilang apartment, mga nakakalat na papel ng business plan at resibo sa mesita sa harap nito. Nilapitan niya si Maylin. Kita niya ang pagod, ngunit kontentong ekspresyon sa mukha ng dalaga. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok nito at nagising si Maylin. "Oh, sorry. Hindi kita namalayang dumating." Gulat na sabi ni Maylin habang pupungas-pungas pa. Umiling si Liwei at umupo sa tabi niya. "Pinagmamasdan lang kita," sabi niya nang may ngiti. "Ang sipag mo. Malapit na ang grand opening ah." Nagliwanag ang mukha ni Maylin. "Oo, sa wakas. Sana makapunta ang mga magulang at mga kaibigan ko rin." Napahinto siya. Tila nag-aalangang binanggit ang kanyang mga magulang. Bagamat hindi pa ganap ang pagkakaayos nila, may komunikasyon na si Maylin sa ama't ina niya mula nang humingi ang mga ito ng tawad kay Liwei. "Sigurado akong darating sila," alo ni Liwei. Tahimik na tumango si Maylin at sumandal sa balikat ng binata. Ilang sandali pa ang lumipas na tahimik silang magkatabi. Nabasag ang katahimikan nang muling magsalita si Liwei, mahina ngunit malinaw. "Maylin, patawarin mo ako." Nagtaas ng tingin si Maylin sa kanya. "Para saan?" "Sa pagdududa ko. Sa'yo. Sa pagmamahal mo," sagot ni Liwei habang hinahawakan ng kamay ni Maylin. "Alam ko ngayon na walang halong kahit anong personal na interes ang pagmamahal mo sa akin. Ikaw na mismo ang nagpatunay niyan. Nakita ko kung paano ka nagsumikap para sa sariling pangarap mo at kung paano ka nagpakahirap noon para lamang samahan ako sa hirap." Naalala ni Liwei ang gabing iniwan ni Maylin ang mansyon ng mga Jiang. Handa itong magtiis sa hirap kasama siya. Maling-mali ang nag-isip ako. Natakot lang ako dahil parang napakabuti ng lahat, parang panaginip. At yung mga sinabi ng iba noon, hinayaan kong lasunin ang isip ko. Pinisil ni Maylin ang kamay ni Liwei. "Ang mahalaga, nandito tayo. Wala akong ibang hinangad kundi ang makasama ka, mayaman man o mahirap ang buhay natin." Yumakap si Liwei kay Maylin. Sa yakap na yon, tuluyang nawala ang mga naiwang alinlangan. Napagtanto ni Liwei na napakaswerte niya. Hindi lahat ay makakatagpo ng pag-ibig na handang tumaya sa lahat, tulad ng ginawa ni Maylin para sa kanya. "Salamat, Maylin," bulong niya. "Salamat at hindi mo ako iniwan."
Pangako, mula ngayon, magtitiwala na ako ng lubos sa pag-ibig mo. Muling tumibay ang pagsasama ni Liwei at Maylin matapos malampasan ang maliit na pagsubok na ito. Natutunan ni Liwei na harapin ang kanyang mga takot at insekuridad at mas naging bukas siya kay Maylin tungkol sa kanyang nararamdaman. Si Maylin naman ay lalong hinangaan ng nobyo sa pagpapakumbaba nito at pag-amin ng pagkakamali. Nagkaunawaan silang muli at mas lumalim pa ang kanilang pagmamahalan na ngayoy mas handa na sa mga susunod pang hamon ng buhay. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting naghilom ang mga sugat na idinulot ng nakaraan. Hindi man agad-agad, nagbago ang pagtingin ni Ginoong at Ginang Jiang kay Liwei. Matapos ang pag-uusap nila sa opisina ni Liwei, gumagawa ng paraan ang mag-asawa upang ipakita na seryoso sila sa kanilang pagsisisi at nais nilang maituwid ang relasyon nila sa kanilang anak at sa magiging manugang nila. Nagsimula ito sa maliliit na hakbang. Isang araw, laking gulat ni Aling Min, ina ni Liwei, nang bumisita sa palengke si Ginang Jiang. Kasakasama nito si Maylin, na tuwang-tuwa na sa wakas ay naipakilala ang kanyang ina sa hinangaan niyang biyenan. Bagamat nahihiya, personal na humingi ng tawad si Ginang Jiang kay Aling Min sa nangyaring gulo noong araw na hinarap nila si Liwei sa palengke. Wala na po iyon, wika ni Aling Min na nakangiti. Ang mahalaga po ngayon ay ang kaligayahan ng mga anak natin. Hindi napigilan ni Ginang Jiang ang mapaluha at yakapin si Aling Min bilang tanda ng taus-pusong paghingi ng tawad. Naging simula ito ng madalas na pag-uusap ng dalawang ina. Pinatuloy pa ni Aling Min si Ginang Jiang sa kanilang munting tahanan at pinatikim ng lutong bahay. Nagkakilala sila ng husto at sa unang pagkakataon ay nakakita si Ginang Jiang ng larawan ng buhay na malayo sa karangyaan, subalit puno ng pagmamahal at kasimplehan. Napagtanto niya kung saan nagmula si Liwei at lalo siyang humanga sa pagkatao ng binata. Si Ginoong Jiang naman ay nagsimulang humanga ng palihim kay Liwei. Bagamat noong unay nahihiya siyang lumapit, tinanggap niya ang ilang paanyaya ni Liwei na bumisita sa mga pasilidad ng Waymart. Isang hapon, sumama si Ginoong Jiang kay Liwei sa isa sa mga bodega ng distribusyon nito sa labas ng lungsod. Tahimik na minasdan ni Ginoong Jiang kung paano tinitingnan ni Liwei ang kalidad ng mga produkto, paano ito nakikipag-usap sa mga trabahador, magalang at parang kapamilya, at kung paano nito pinapangunahan ang isang maikling meeting bago matapos ang araw. Walang ere o yabang na nakita si Ginoong Jiang sa binata. Sa halip, nakita niya ang isang pinunong nirerespeto at tunay na nagmamalasakit sa kanyang mga tauhan. Magaling ang pamamalakad mo, amin ni Ginoong Jiang habang sila'y pauwi. Kauna-unahang pagkakataon na nagpahayag siya ng puri kay Liwei. Napangiti si Liwei, maraming salamat po. Natuto rin po ako sa maraming pagkakamali at sa tulong ng mga tao sa paligid ko. Napaisip si Ginoong Jiang sa sagot na iyon. Kung noon ay minamaliit niya ang kaalaman ni Liwei, ngayon ay kinikilala na niyang marami siyang matututunan sa binata. Sa katunayan, may mga sandaling nahuhuli ni Maylin ang ama na nanonood ng mga panayam o nagbabasa ng artikulo tungkol sa mga bagong estratehiya sa retail. Mga paksang dati ay di pinag-uukulan ng pansin ni Ginoong Jiang dahil kampante siya sa tradisyonal na paraan ng kanilang negosyo. Mukhang may inspirasyon ka ngayon sa pagbabago ng style mo, dear. Biro ni Ginang Jiang, minsang madatnan ang asawa sa pagbabasa ng business magazine. Tumango si Ginoong Jiang, kailangan para makasabay sa mga gaya ni Liwei. Sagot niya na may ngiting paghanga. Nagsimula ring makita ng mag-asawang Jiang kung gaano kamahal ni Liwei si Maylin. Isang gabi, inimbitahan nila ang magkasintahan para sa isang hapunang pampamilya sa kanilang mansyon. Dati ay si Maylin lamang ang gustong makita ng mag-asawa, ngunit ngayon ay kasama na sa paanyaya si Liwei at pati ang mga magulang nito. Bagamat simple ang bihis ni Liwei at ng kanyang ama't ina, sinalubong sila ng mag-asawa
ng may tunay na init at pagtanggap. Sa hapunang iyon, punong-puno ng tawanan at kwentuhan tungkol sa nakaraan at sa hinaharap. Kapansin-pansin kung paano alagaan ni Liwei si Maylin. Hinihimas niya ang likod ng nobya nang mabilaukan ito sa kakatawa. Inaalalayan niya kapag tatayo at pinupunasan pa ng table napkin ang mantyang iniwan ng sarsa sa labi ni Maylin. Nakita ni Ginang Jiang ang maliliit na bagay na ito at napangiti siya. Sa kanyang isip, napakaswerte ng anak ko sa isang lalaking maalaga at mapagmahal. Si Ginoong Xiang naman ay nakipag-usap kay Mang Wei, ama ni Liwei, tungkol sa pagsasaka. Alam nyo, malaking bagay ang direktang pagkuha ni Liwei ng gulay sa mga tulad ninyo. Malaking tulong sa mga magsasaka, wika ni Ginoong Jiang. Napakamot ng ulo ang ama ni Liwei. Nako, ang totoo niyan, ako man ay namangha sa kayang gawin ng anak ko. Di ko inakalang mula sa maliit na sakahan namin ay makakapagbenta kami sa napakaraming palengke at tindahan. Tumango si Ginoong Jiang. Ang totoo, marami rin akong natutunan sa kanya. Binalak ko pa ngang gayahin ang ilang sistema ninyo. Anya, at sabay sila nagtawanan. Noon naramdaman ni Liwei na tanggap na siya ng ama ni Maylin bilang kapwa. Sa kanilang pag-uusap, damang-dama ang pagbabago ng pananaw ng mga magulang ni Maylin tungkol kay Liwei. Kung dati ay tinitingnan nila ang binata batay lamang sa estado nito sa buhay, ngayon ay nakikita na nila ang tunay na halaga ng binata, ang kanyang kasipagan, ang integridad sa trabaho, ang paggalang sa kapwa, at ang wagas na pagmamahal nito sa kanilang anak. Isang gabi matapos ang hapunan, nag-usap sina Ginoong at Ginang Jiang sa balkonahe ng kanilang bahay. Alam mo, ngayon ko lubos na napagtanto ang pagkakamali natin noon, sabi ni Ginang Jiang habang nakatingin sa mga bituin. Totoo, sang-ayon ni Ginoong Jiang. Akala natin noon, ang kahulugan ng tagumpay at karangalan ay nasa titulo at estado ng tao. Pero heto't ang isang tulad ni Liwei na nagsimula sa wala. Ipinakita sa atin na ang halaga ng tao ay wala sa yamang tinataglay niya, kundi nasa kanyang pagpupunyagi at mabuting kalooban. Hinawakan ni Ginang Jiang ang kamay ng asawa. Buti na lang at hindi pa huli ang lahat para maitama natin iyon. Ayoko ngang isipin kung nagpadala pa tayo sa pride natin at tuluyang nawalay si Maylin sa atin. Napabuntong hininga si Ginoong Jiang. Napakaswerte natin sa kanila. Si Liwei at ang kanyang pamilya ay tunay na mabubuting tao. Sa mga sumunod na pagkakataon, naging bukas palalo ang pamilya Jiang sa pagtanggap kay Liwei. Minsan, habang nagkakape si Ginoong Jiang at Liwei sa beranda pagkatapos ng hapunan, biglang nasabi ni Ginoong Jiang, "Alam mo, matagal ko nang hindi nakita si Maylin na ganyan kasaya. Noong mga panahong pinipilit namin siyang makasal sa iba, wala akong nakita sa kanyang mga mata kundi lungkot at galit. Pero ngayon, kitang-kita ko, iba ang kislap ng mga mata niya." Tumango si Liwei. Masaya rin po ako na napatawad niya kami sa aming pagtakas noon. Nilingon ni Ginoong Jiang si Liwei at marahang tinapik ang balikat nito. Ikaw ang dahilan ng ngiting yon sa anak ko. Huwag sana itong magbago, iho. At sana mapatawad mo rin kami ng tuluyan balang araw. Nagkatitigan sila at tumango si Liwei. Malaki po ang ipinagbago ninyo at lubos ko iyong pinahahalagahan. Bagaman hindi direktang binanggit, ang mga salitang iyon ay nagdulot ng magaang pakiramdam kay Ginoong Jiang. Sa mga kilos at salitang ipinakita ng pamilya ni Maylin, naramdaman ni Liwei ang kanilang sinseridad at ang tunay na pagbabago ng kanilang puso. Maging si Maylin ay halos hindi makapaniwala sa transformasyon ng kanyang mga magulang. Ang dating mapagmataas at istriktong si Ginang Jiang ay naging malapit kay Liwei at sa pamilya nito. Minsan pa nga'y dumudungaw ito sa cafe ni Maylin upang tumulong at matuto ring gumawa ng simpleng mga pastry mula sa dalaga. Si Ginoong Jiang, na dati walang bukang bibig kundi ang pangalan ng kanilang angkan at negosyo, ngayon ay bukang bibig na ang papuri kay Liwei
sa tuwing makakausap ang mga kakilala. Ang mapapangasawa ng anak ko ay isang napakasipag na tao. Narinig ni Maylin minsang ipinagmamalaki ng ama si Liwei sa isang katrabaho. Nagkamali kami noon sa kanya, pero isa siyang inspirasyon ngayon sa akin. Sa mga sandaling tulad nito, napapangiti na lamang si Maylin at si Liwei. Alam nilang napakalayo na ng kanilang narating, hindi lamang sa larangan ng negosyo, kundi pati na rin sa ugnayan ng kanilang mga pamilya. At ngayon, handa na ang lahat para sa susunod na kabanata ng kanilang buhay na magkasama. Naging bukas na bukas ang puso ng pamilya Jiang na tanggapin si Liwei bilang bahagi ng pamilya. Hindi na bilang kaaway, kundi bilang isang anak din. Dumating din ang araw na tuluyang napatawad ni Liwei ang pamilya ni Maylin. Sa dami ng pinagdaanan at sa ipinakitang pagbabago, naramdaman ni Liwei na bukal sa puso ang pagsisisi ng mga magulang ni Maylin at tunay silang natuto mula sa nakaraan. Isang gabi bago ang araw ng kanilang kasal, inimbitahan ni Liwei sina Ginoong at Ginang Jiang sa munting salo-salo kasama ang pamilya Li. Sa kalagitnaan ng masayang kwentuhan, tumayo si Liwei at maagap na tinawag ang atensyon ng lahat. "May gusto lamang po akong sabihin," bungad niya. Nakatayo sa tabi niya si Maylin, nakahawak sa kanyang bisig. "Matagal na po nating alam na hindi naging maganda ang simula ng aming relasyon sa mata ng lahat, lalo na po sa inyo, Mama at Papa Jiang." Nakatingin siya kina Ginoong at Ginang Jiang habang sinambit ang Mama at Papa. Unang pagkakataon niyang tawagin sila ng ganoon. Napatakip ng bibig si Ginang Jiang sa gulat at tuwa, samantalang si Ginoong Jiang ay nanlaki ang mata at unti-unting ngumiti. "Gusto ko pong malaman ninyo na taos puso ko kayong pinatawad sa lahat ng nangyari noon at nagpapasalamat po ako sa bandang huli sa pagtanggap ninyo sa akin at sa pagmamahal namin ni Maylin." Lumapit si Ginang Jiang kay Liwei na umiiyak at niyakap ang kanyang magiging manugang. "Salamat, iho. Maraming salamat," paulit-ulit na wika niya. Niyakap din ni Liwei si Ginoong Jiang at sa yakap na iyon tuluyang nawala ang lahat ng natitirang alinlangan at tampo. Nagyakapan ang dalawang pamilya. Ang pamilyang dati tila nasa magkaibang mundo, ngayon nagkaisa na sa wakas. Buong puso at buong puwersang sinuportahan ng pamilya Jiang ang nalalapit na kasal ng kanilang unika hija at ni Liwei. Naging engrande ang paghahanda. Pinagsama ng dalawang pamilya ang kanilang kakayahan upang magkaroon ng isang pagdiriwang na hindi malilimutan. Bagamat nagmungkahing simple lamang sana ang gusto ni Liwei at Maylin, marahil isang seremonya sa bukid kung saan sila unang nagkakilala, iginiit ni Ginang Jiang at maging ni Aling Min na gawin itong espesyal. "Isa lang ang ikakasal ang anak ko," natatawang sabi ni Ginang Jiang habang abala sa pagpili ng mga bulaklak kasama si Aling Min. "Pagbigyan mo na kami na ibuhos ang lahat ng suporta namin." Sumang-ayon naman si Liwei. Alam niyang bahagi ito ng pagpapakita ng buong pusong pagsuporta ng mga magulang ni Maylin. At sumapit ang araw ng kasal. Ginanap ang seremonya sa isang magandang hardin sa labas ng lungsod ng Taipei, kung saan tanaw ang mga luntiang burol at may simoy ng sariwang hangin na alaala ng kanayunan. Sinadya nila itong piliin bilang simbolo ng pagsasanib ng kanilang dalawang mundo, ang urbanong buhay na kinalakhan ni Maylin at ang payak na kabukirang pinagmulan ni Liwei. Dumalo ang napakaraming mga panauhin. Naroon ang mga kaanak at kaibigan ng magkabilang panig, mga negosyanteng nakasama ni Liwei sa kanyang pag-unlad, mga dating suki at tindera sa palengke na malapit sa puso niya, at maging ang ilang magsasakang natulungan niya sa kanyang negosyo. Isang pambihirang tanawin ang makitang nagtipon sa iisang lugar ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng lipunan, mga nakabarong Tagalog at magagarang bestida na negosyante, kasabay ng mga nakasimpleng polo at floral na damit na kaibigan nila sa palengke. Lahat ay naroon upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni Liwei at Maylin. Sa paglakad ni Maylin sa gitna ng hardin,
Habang tumutugtog ang isang romantikong awit mula sa isang string quartet, halos huminto ang puso ni Liwei sa paghanga. Nakasuot si Maylin ng isang eleganteng bestidang puti. Simple subalit napakaganda. At sa mukha niya ay naroon ang ngiting tanging si Liwei lang ang nakapagbibigay. Si Ginoong Jiang mismo ang nag-akay kay Maylin sa ayel. At nang iabot niya ang kamay ng anak sa kamay ni Liwei, may bakas ng luha sa mata ng matapang na ama. Mahigpit na nagkamay sina Ginoong Jiang at Liwei at bumulong ang matanda. Alagaan mo ang anak ko. Tumango si Liwei. Pangako po. Sa gilid, si Ginang Jiang ay panay punas ng luha habang katabi ang mga magulang ni Liwei na sina Mang Wei at Aling Min. Magkayakap ang tatlong magulang. Punong-puno ng kaligayahan sa pagsasanib ng kanilang mga pamilya. Naging napakaganda ng seremonya. Sa harap ng isang altar na napapalamutian ng mga puting lili at pulang rosas, nagpanata ng sumpaan sina Liwei at Maylin. Nag-usal sila ng kani-kanilang vows na pinuno nila ng pagbabalik tanaw sa kanilang pinagdaanan. Liwei, wika ni Maylin habang pinipigilan ng luha. Noong nakilala kita sa palengke, hindi ko inakalang magbabago ng ganito ang buhay ko. Natagpuan kita sa isang lugar na hindi ko akalaing makakahanap ako ng pag-ibig. Hinarap natin ang lahat ng balakid, ang magkaibang mundo natin, ang pagsubok ng pamilya ko, at maging ang mga pagdududa. Pero heto tayo ngayon. Pangako, mamahalin kita sa hirap at ginhawa. At hinding-hindi ako magsisisi na pinili kitang makasama. Napaluha ang mga nakikinig, kabilang na ang mga magulang ni Maylin, na lalong napagtantong tunay at dalisay ang pagmamahal ng kanilang anak sa lalaking nasa harapan niya. Si Liwei naman ang nagsalita. Maylin, ang buhay ko ay parang isang nobela. Ikaw ang pinakamagandang kabanata nito. Mula sa simpleng binata na nangarap lamang na makaahon sa hirap, binigyan mo ako ng inspirasyong higitan pa ang pangarap na iyon. Dahil nang nakilala kita, ang pangarap ko ay naging ang magkaroon ng magandang buhay kasama ka. Humarap tayo sa unos, ngunit ikaw ang naging lakas ko. Pinapangako ko sa iyo na sa bawat umaga at bawat gabi, pasasalamatan ko ang Diyos at ang tadhana na ibinigay ka sa akin. Mamahalin at pangangalagaan kita habang buhay. Pagkasambit ng mga sumpa, isinuot ni Liwei ang isang simpleng gold ring sa daliri ni Maylin at gayon din si Maylin kay Liwei. Sa wakas, sa harap ng Diyos at ng mga taong mahal nyo, ipinapahayag ko kayo bilang mag-asawa. Masayang anunsyo ng tagapagkasal. Masigabong palakpakan at masasayang hiyawan ang pumailan lang. Niyakap ni Liwei nang mahigpit si Maylin at hinalikan siya sa noo bago sa mga labi. Isang halik na puno ng pag-ibig at pasasalamat. Sa gilid, ang mga magulang ni Maylin ay nakatingala, tila ba nagpapasalamat sa langit sa kahihinatnan ng lahat. Sinundan ng seremonya ng isang marangyang handaan. Sa napakalaking pavilion na itinayo sa hardin, nagtipon ang mga panauhin upang magsaya. Nagkaroon ng mga talumpati ang mga malalapit sa bagong kasal. Si Chen, ang matalik na kaibigan ni Liwei, ay nagbiro pa. Noong mga araw na nagbubuhat kami ni pare ng sako ng patatas sa palengke, sabay kaming nangangarap maging matagumpay. Pero sino ang mag-aakala, pati sa pag-ibig, jackpot itong kaibigan ko. Tawanan ng lahat. Sumunod na nagbigay ng mensahe si Mang Shen, ang mentor ni Liwei, na halos humagulhol sa tuwa habang sinasabi, napakasarap makita na ang batang tinulungan ko noon ay hindi lang pala negosyo ang mapapalaki, pati na rin ang puso ng napakaraming tao. Pinakahuling nagbigay ng mensahe si Ginoong Jiang. Tumayo siyang may hawak na mikropono, halatang kinakabahan at emosyonal. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagdalo ninyo. Gusto ko lang sabihin sa lahat na itong kasalang ito ay higit pa sa pagsasanib ng dalawang tao. Ito ay pagsasanib ng dalawang pamilya at pagtitipon ng napakaraming tao mula sa iba't ibang lakaran ng buhay. Saglit siyang huminto at tumingin sa anak at manugang niya. Kay Liwei at Maylin,
Patawarin ninyo ang isang ama na minsan ay naging makitid ang isip. Si Liwei, na dating minamaliit ko, ay isa na ngayong itinuturing kong anak. At masasabi kong wala akong ibang mahihiling pa para kay Maylin, kundi ang makasama kanya habang buhay. Napaluha si Liwei sa sinabi ng ama ni Maylin, at muli siyang napayakap dito nang mahigpit sa gitna ng palakpakan ng mga tao. Nagpatuloy si Ginoong Jiang, ang pagmamahal ng dalawang ito ang nagturo sa amin na ang tunay na pag-ibig ay walang kinikilalang antas sa buhay. Kahit saan pa nanggaling, kahit magkaiba ang estado, kapag tunay ang pag-ibig, kakayanin ang lahat ng balakid. Muling pinalakpakan ang kanyang sinabi, tanda ng pagsang-ayon ng lahat. Ang kasal ni Liwei at Maylin ay naging usap-usapan sa mga sumunod na araw, hindi dahil sa gara nito, kundi dahil sa inspirasyong hatid ng kanilang kwento. Marami ang nakabalita tungkol sa kwento ng tindero at ng anak mayaman, na hinarang man ng tadhana ay nagwakas sa isang masayang pag-iisang dibdib. Ang mga magsasaka sa baryo ni Liwei ay nabuhayan ng loob tuwing maiisip na ang isa sa kanilang mga anak ay nakapagpatunay na ang sipag at pag-ibig ay pwedeng magdala sa iyo sa rurok ng tagumpay. Ang ilang negosyante naman na nakahalubilo ng pamilya Jiang ay natutong huwag agad manghusga batay sa panlabas na katayuan lamang. Ang mga kabataang naroroon sa kasal, maging mga kaibigan ni Maylin mula sa universidad, ay nagsabing tumatak sa kanila ang istorya na sa kabila ng mga hadlang ng pamilya at lipunan, nahanap ng magkasintahan ng paraan upang ipaglaban ang kanilang nararamdaman. Sa gabing iyon ng resepsyon, habang sumasayaw sina Liwei at Maylin sa saliw ng isang mabining awitin, napayakap silang mahigpit sa isa't isa. Sa paligid nila, ang kani-kanilang mga magulang ay masayang nagkukwentuhan sa iisang mesa, kasama si Chen at iba pang malalapit sa kanila. Natanaw ni Maylin ang eksenang iyon at napangiti siya. Nagtagumpay tayo, bulong niya kay Liwei. Oo, mahal, tugon ni Liwei. Ngayon, simula pa lang ito ng panibago at mas masayang yugto. Sa kanilang pagsasayaw, malinaw sa kanilang isipan ang aral ng kanilang pinagdaanan. Ang tunay na pagmamahal ay walang kinikilalang hadlang o estado sa buhay. Ang kwento nila ay nagsilbing inspirasyon sa lahat ng nakasaksi. Patunay na ang pag-ibig na pinagtibay ng panahon at pagsubok ay hindi kayang talunin ni numan. Matapos ang kasal, nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ni Liwei at Maylin bilang mag-asawa. Magkahawak kamay nilang itinaguyod hindi lamang ang kanilang sariling pamilya, kundi pati na rin ang kanilang mga pinaghirapang negosyo. Si Maylin ay patuloy na nagpatakbo ng kanyang maliit na kafe, na ngayoy paboritong tambayan na ng mga estudyante at propesyonal sa lugar. Lumago ito at nakilala dahil sa masasarap na inumin at pastry, at balak pa nga niyang magbukas ng pangalawang branch sa tulong ng kaalaman ni Liwei sa pagnenegosyo. Si Liwei naman ay pinagbuti pa lalo ang Waymart at ang mga kaugnay nitong kumpanya. Ngunit ngayon, hindi na lamang siya mag-isa sa laban. Kasakasama na niya si Maylin sa mga mahahalagang desisyon. Madalas silang sabay na dumadalo sa mga pagpupulong at conference, at hinahangaan ng marami ang kanilang tambalan. Ang sipag at talino ni Liwei sa negosyo, kaakibat ang mabuting kalooban at pakikipagkapwa-tao ni Maylin. Sa opisina, may mga pagkakataong makikita silang sabay na naglilibot sa mga supermarket branches. Si Liwei nakikipagkamay sa mga empleyado, at si Maylin naman ay nakangiting nakikipagkwentuhan sa mga customer upang kunin ang kanilang feedback. Tunay ngang naging maganda ang pagsasanib ng kanilang kakayahan at lalo pang lumago ang kanilang mga negosyo. Ang mga magulang ni Maylin na sina Ginoong at Ginang Jiang ay naging malapit kina Liwei na parang tunay na anak, na wala na ang dating lamat sa pagitan nila. Sa katunayan, tuwing linggo ay may nakasanayan ang dalawang pamilya, ang magtipon-tipon sa bahay ni Liwei at Maylin para sabay-sabay na maghapunan. Kakaiba ngunit kahanga-hanga ang samahang nabuo. Makikita mong magkatulong
na nagluluto sa kusina sina Ginang Jiang at Aling Min ng mga paborito nilang putahe, habang sa sala na may nag-uusap sina Ginoong Jiang, Mang Wei at Li Wei tungkol sa kung ano-ano. Minsan tungkol sa bagong hybrid na binhi ng gulay, minsan tungkol sa stock market, at minsan na may tungkol sa plano ng mag-asawa na magbakasyon sa bukid. Ang tahanang iyon ay pinuno ng halakhak at pagmamahal. Indikasyon na ang dating dalawang magkaibang mundo ay ganap ng naging iisa. Hindi lang ang pamilya Jiang ang nagbago, pati na rin ang paraan ng pagtingin nila sa ibang tao ay nahubog ng mga nangyari. Si Ginang Jiang na dating istrikta sa mga kasambahay, ngayon ay itinuturing na niyang parang kapamilya ang mga ito. Naglalaan pa siya ng oras upang kamustahin ang kanilang pamilya at mag-abot ng tulong kung kinakailangan. Si Ginoong Jiang naman ay nagpatupad ng patakaran sa kanilang kumpanya, nabigyan ng pantay na oportunidad ang mga aplikanteng mula sa mahihirap na pinagmulan. Maraming magagaling at matatalino na nasa laylayan lang dahil di sila nabigyan ng tsansa. Anya sa isang board meeting, halatang hango sa mga natutunan niya mula kay Li Wei. Tunay ngang natuto ang pamilya ni Maylin na huwag humusga sa isang tao base sa estado nito sa buhay. Hindi na muling maririnig kay Ginang Jiang ang pagmamaliit na hamak na tindero o ano paman. Bagkus, siya pa mismo ang nagtatanggol sa mga taong minsang nasa katayuan ni Li Wei noon. Kapag may naririnig siyang kamag-anak o kaibigan na may pinag-uusapang may halong panghahamak sa mas mababang uri ng trabaho, agad siyang sumasabat. Naku, huwag kayong ganyan. Walang masama sa pagiging tindero o trabahador. Ang mahalaga, marangal at masipag ang tao. Napapangiti na lamang si Maylin sa tuwing maririnig ito mula sa kanyang ina dahil alam niyang bukal iyon sa puso nito. Ang kwento ni Li Wei at Maylin ay naging bukang bibig na halimbawa sa kanilang komunidad at sa mga kakilala. Lalo na sa mga nakababatang henerasyon, nagsilbi silang inspirasyon. May mga kabataang lumalapit kay Maylin sa cafe upang magpasalamat. Ate Maylin, idol po namin kayo ni Kuya Li Wei. Pinakita ninyo na pwedeng magkatuluyan ang magkaiba ang estado. Sabi ng isa sa mga ito na lihim palang may kasintahang anak ng kanilang kasambahay. Napangiti si Maylin at itinuring na parang kapatid ang nagtanong, basta't totoo ang pagmamahal nyo at may respeto kayo sa isa't isa, kakayanin ninyo. Pagsumikapan ninyong patunayan ang sarili nyong kakayahan at huwag susuko. Si Li Wei naman ay inimbitahan minsan sa isang universidad upang magsalita tungkol sa kanyang karanasan sa pagnenegosyo. Ngunit ang pinakanatandaan ng mga estudyante ay hindi ang business tips niya, kundi ang sinabi niya sa dulo tungkol sa buhay. Huwag kayong matakot mangarap at huwag manghusga ng kapwa base sa yaman o trabaho. Ako po ay tindero ng gulay noon, pero hindi iyon hadlang para magkaroon ako ng magandang kinabukasan. At sa pag-ibig, natutunan ko po na ang tunay na pag-ibig ay tungkol sa pag-unawa, sakripisyo, at paniniwala sa isa't isa. Pinalakpakan siya ng mga tao. At sa likod ng auditorium ay nakatayo si Maylin. Nakangiti at pumapalakpak din para sa kanyang asawa. Sa kabuuan, ang kanilang buhay ay naging testamento sa kahalagahan ng kasipagan, determinasyon, at wagas na pagmamahal. Mula sa pinagpagurang pagbubuhat ng gulay sa palengke hanggang sa pagdalo sa mga board meeting ng malalaking korporasyon, hindi kailanman nakalimutan ni Li Wei kung saan siya nagmula at kung sino ang mga kasama niya sa pag-ahon. Si Maylin naman, bagaman lumaki sa yaman, ay pinahalagahan ng bawat karanasang ibinigay sa kanya ng simpleng buhay kasama si Li Wei. Ang dating dalawang mundong akala ng iba'y hindi magtatagpo. Ang isa'y mundo ng karangyaan at negosyo at ang isa na may mundo ng kahirapan at pagsisikap ay naging iisang mundong pinagbuklod ng pag-ibig at respeto. At sa tuwing may nagtatanong sa mag-asawa kung ano ang pinakamahalagang aral na natutunan nila sa kanilang paglalakbay, magkahawak kamay lamang silang
ngumingiti at sumasagot ng pareho na ang tunay na pagmamahal ay kayang lampasan ang lahat. Ang simpleng katotohanang iyon ang naging gabay nila sa bawat araw ng kanilang pagsasama. Sa tuwing haharap sila sa panibagong hamon, maliit man o malaki, naaalala nila ang mga napagdaanan at napagtagumpayan nila. Nagiging mas magaan ang lahat dahil alam nilang kakampi nila ang isa't isa. Sa dulo ng kanilang kwento, makikita mo ang larawan ng isang masayang pamilya, si Li-wei at Mei-lin. Makalipas ang ilang taon, karga na ni Li-wei ang isang munting batang lalaking namana ang mga mata niya, at katabi naman ni Mei-lin ang isang batang babae na may ngiti kasing sigla ng sa ina. Dumalaw sila sa bukirin ni Mang Wei at Aling Min. Masaya silang namimitas ng prutas sa likod bahay. Kasama nila roon sina Ginoong at Ginang Jiang na karga rin ang kanilang mga apo. Walang pakialam kahit na dumihan ng lupa ang dati mamahalin nilang kasuotan. Ang eksenang ito ay simple ngunit makabuluhan. Ang dalawang pamilyang dati pinaghiwalay ng agwat sa estado at paniniwala. Ngayon ay magkakasamang tumatawa habang naglalaro ang mga apo sa putikan. Tunay ngang naging isang inspirasyon ang pagsasamang ito. Hindi lamang sa kanilang sariling pamilya, kundi pati sa sino mang nakakarinig ng kanilang kwento. At habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw sa malawak na bukid na iyon, batid ng lahat na sa likod ng bawat pagsubok ay may nakalaang gantimpala. At sa likod ng bawat pagkakaiba ay may natatagpo ang pagkakaisa dahil sa pag-ibig na tapat at walang pinipiling katayuan. Ito ang masaya at makabuluhang katapusan ng kwento ni Li-wei at Mei-lin. Isang kwentong habang buhay na magsisilbing paalala na sa mundo ng pag-ibig, pantay-pantay ang lahat.